Sa loob ng isang bus, masayang nag-uusap ang mga estudyante tungkol sa pagpasok nila sa senior high school. Para i-capture ang sandali, isa sa kanila ay nagsimulang mag-interview dahil ito ay isang pambihirang pagkakataon para ibahagi ang mga matagal nang iniisip. Isang lalaking nagngangalang Danny ang tumayo at idineklara na gusto niyang pumayat, habang isa pang estudyante ang nag-anunsyo na tatalunin niya ang lahat at tatayo sa tuktok. Mas marami pang estudyante ang nagsimulang magbahagi ng kanilang mga ambisyon, habang narinig ng isa pang estudyante na tumutunog ang kanyang telepono. Nang sagutin ito ng estudyanteng nagngangalang Ryan, narinig niya ang kanyang ina na nagsabing hindi kailangang magpadalos-dalos. Habang sinisigurado niya sa kanyang ina na huwag mag-alala, ipinahayag ng estudyanteng si Tony na siya ang magiging hari ng mga idol. Ngunit pinagtawanan siya ng ilang estudyante sa loob at sinabihang tumigil na sa pangangarap. Samantala, nainis ang driver ngunit nakaramdam na may mali dahil walang sasakyan sa kalsada. Naramdaman din niya na parang wala itong katapusan at walang nakikitang dulo. Sa sandaling yon, nainis ang babaeng maikli ang buhok na nag-interview dahil hindi pa nagsasalita si Sheena. Si Sheena naman ay nakaupo malapit kay Ryan at tahimik siyang pinapanood. Pagkatapos ay ipinaalala ng interviewer sa lahat na ito na marahil ang kanilang tanging pagkakataon para sabihin ang nilalaman ng kanilang puso. Nang marinig ang mga salitang iyon, naging determinado ang ekspresyon ni Sheena. Tumayo siya at lumapit kay Ryan, na nakikinig sa kanyang ina na nagsasabing siya lang ang pamilya nito. Habang sinasabi ng kanyang ina na walang dapat mangyari sa kanya, napunta ang kanyang atensyon kay Sheena. Nilakasan niya ang kanyang loob at sa wakas ay umamin na gusto niya ito. Ang kanyang biglaang pag-amin ay nagpatahimik sa buong bus. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsigawan sa tuwa ang mga estudyante at hinikayat si Ryan na tanggapin ang pag-amin niya. Sabi ng isang estudyante, swerte si Ryan, habang inisip naman ng lalaking nakasalamin na ang pag-ibig ay panandaliang hormones lang. Habang iniisip niya na hindi makakataka si Ryan sa mga ordinaryong gawi, napansin niya ang makapal na hamog sa labas. Sa sandaling iyon, nahihirapan na ang driver na makita ang daan. Nang muli niyang itinuon ang kanyang mga mata sa unahan, nagulat siya sa nakita niya. Sa loob ng bus, nanatiling tahimik si Ryan matapos ang pag-amin ni Sheena. Mali ang interpretasyon niya sa kanyang katahimikan at tahimik siyang tumalikod. Gayunpaman, biglang preno ng malakas ang bus. Agad na nag-react si Ryan at hinawakan ang pulso ni Sheena. Nagulat dito, tinawag niya ang pangalan nito nang may pagkalito. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanya at nagtanong kung ano ang ginagawa niya. Ngunit hindi siya sumagot at nang mawalan sila ng balanse dahil sa pagpreno, hinilan niya ito palapit para protektahan. Sabay silang natumba na ikinataranta niya at ipinaalala sa kanya na nanonood ang kanilang mga kaklase. Ngunit binaliwala ito ni Ryan at dali-daling inutusan ang lahat na yumuko. Nag-react ang mga estudyante kasabay ng sabay-sabay na pagkasira ng mga bintana. Isang malakas na puwersa rin ang nagsimulang humila sa likuran ng bus. Ang daan at mga puno sa paligid ay pumilipit papasok, at ang bus ay hinila sa isang malaking ipo-ipo. Nang araw din yon, dumating ang mga news reporter na nag-uulat ng isang malubhang aksidente sa Sicheng Expressway. Ayon sa paunang ulat, isang bus ng mga estudyante ang bumangga sa isang overpass at hindi pa kumpirmado ang mga nasawi. Isinara ng mga pulis ang lugar, hinarangan ang mga paramedic, at walang nakitang sugatan na inilabas. Ngunit natuklasan ng grupo ng reporter ang isang tagungdaan na maaaring magbunyag ng katotohanan. Determinado na alamin ang katotohanan, hinikayat ng reporter ang mga manonood na sundan ang kanilang investigasyon. Gayunpaman, biglang may humarang sa kanilang kamera, at ito ang ikinagalit niya. Natumba ang kamera sa lupa at nayapakan hanggang sa masira. Isang lalaking puti ang buhok kasama ang isang babae ang nagbabala na may mga lugar na hindi dapat puntahan at ang pagpasok ng walang pahintulot ay hahantong lang sa kamatayan. Ngunit iginiit ng reporter na nakikialam sila sa kanyang kalayaan sa pamamahayag. Matapang din niyang idineklara na ibubunyag niya silang lahat. Bago lumala ang sitwasyon, biglang bumitak ang lupa sa ilalim ng lalaki. Nagulat siya sa biglaang pagbitak at nang tumingin siya sa ibaba, nakita niya ang isang malaking butas na bumubukas sa lupa. May naamoy din siyang pamilyar na amoy sa hangin at tinanong ang babae sa tabi niya kung naamoy din niya ito. Bago siya makasagot, may umakusa sa kanila ng pagpasok ng walang pahintulot. Sinabi ng pulis na walang sinuman ang maaaring pumasok sa lugar ng aksidente kung kailan nila gusto, kaya sinubukan niyang paalisin sila kung saan itinulak pa niya ang lalaking puti ang buhok habang nagbabanta. Bilang tugon, mabilis na hinawakan ng babae ang kanyang pulso at pinilipit ito na naging dahilan para sumigaw siya sa sakit. Kaagad pagkatapos, ipinakita ng lalaking puti ang buhok ang kanyang pagkakakilanlan. Nagpakilala siya bilang si Liam mula sa Special Investigation Unit. Habang inaabot niya ang kanyang nakilala ng pulis ang unit na kilala sa hindi pagsasampa ng kaso at sa paggawa ng desisyon sa mismong lugar. Habang nababagabag siya sa pagdating ni Liam, hiniling ni Liam na ipaliwanag ang mga pangyayari sa lugar. Bilang tugon, dali-dali siyang sumunod. Dinala niya sila sa bus at iniulat na mahigit 10 estudyante at isang guro ang nawala.
Ang mas nakakabagabag, walang anumang bakas at walang dugo na para bang naglaho na lang sila. Matapos marinig ito, nagtanong si Liam tungkol sa isa pang ulat. Kaya't ibinunyag ng pulis na may natagpo ang isang bangkay. Lumapit si Liam sa katawan habang sinasabi ng pulis na hindi pa kilala ang pagkakakilanlan nito. Sinabi rin ng forensic department na naging mummified ito sa loob ng 6 na oras, na para sa kanila ay imposible, ngunit malinaw na nakuha ang interes ni Liam nang marinig ito. Nabagabag ang pulis sa kanyang reaksyon at nagtanong kung may natuklasan siyang anumang bakas. Hindi inaasahan, isang babae ang lumitaw na sumisigaw sa mga pulis na padaanin siya. Inakusahan din niya sila ng pagsisinungaling at iginiit na hindi maaaring patay ang kanyang anak. Puno ng desperasyon ang kanyang boses habang nagmamakaawa siyang papasukin. Agad na naawa ang pulis dahil alam niyang mag-isa lang na namumuhay ang babae kasama ang kanyang anak. Gayunpaman, naningkit ang mga mata ni Liam habang maingat siyang inoobserbahan. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang kasama, si Tao, na bantayan ang bawat pamilya ng nawawalang estudyante. Idiniin din niya na dapat sakupin ng pagbabantay ang bawat oras ng walang blind spot. Habang kalmadong tinanggap ni Tao ang utos, nagsimulang isigaw ng nagdadalamhating babae ang pangalan ni Ryan. Tuloy-tuloy ang agos ng luha sa kanyang mukha habang hinihiling na malaman kung nasaan siya. Ilang oras bago nito, ang mga estudyante sa bus ay marahas na naitapon. Habang inaalala ni Ryan ng lamunin ang bus, may narinig siyang tumatawag sa kanyang pangalan. Di nagtagal, dahan-dahang nagbukas ang kanyang mga mata, na nagpapakita ng malabo at hindi pamilyar na tanawin sa kanyang harapan. Ang taong nasa tabi niya ay halatang nakahinga ng maluwag at natuwa nang makitang nagising na siya. Umupo si Ryan na may matinding sakit sa ulo, habang mahinang umalingaw-ngaw ang mga boses ni Faye at Sheena. Nang sinubukan niyang tumayo, bumagsak siya sa sahig. Nang makita ito, sumigaw si Sheena sa pag-aalala. Si Ryan naman, naramdaman ang sakit ng kanyang katawan mula sa pagbagsak. Bigla, nakita niya si Sheena na nagmamadaling lumapit sa kanya na may namumuong luha sa kanyang mga mata. Niyakap pa niya ito ng mahigpit at ipinahayag ang kanyang ginhawa na ligtas ito. Gayunpaman, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat habang tinitingnan ang maulap na paligid. Puno ng pagkalito ang kanyang boses nang magtanong siya kung nasaan sila at kung ano ang nangyari sa iba. Nagpalitan ng tahimik na tingin sina Faye at Sheena. Pagkaraan ng ilang sandali, itinuro ni Faye sa itaas at sinabing nasa itaas ang iba. Dahan-dahang itinaas ni Ryan ang kanyang tingin. Nakita niya ang kanilang mga kaklase na nakabitin at walang malay sa ere, at sinabi ni Faye na ganoon na sila bago magising. Nang makita ito, hindi nakapagsalita si Ryan, ngunit naantala siya nang magsimulang magpanik si Sheena at mag-isip-isip tungkol sa kanilang kalagayan. Sumigaw siya ng malakas na baka patay na sila, ngunit bigla silang naantala nang mahulog lahat ng kanilang mga kaklase. Habang nagkakamalay ang bawat isa sa kanila, tinanong nila kung nasaan sila. Nang makita ang kanilang lumalaking takot, napagtanto ni Ryan na maaaring mawala sa kontrol ang sitwasyon, ngunit humakbang ang class monitor at hinikayat ang lahat na manatiling kalmado. Iginiit niyang tawagan nila ang pulis at nagtanong kung kaninong telepono ang gumagana pa. Ngunit nang tingnan nila, walang signal sa alinman sa kanilang mga device. Ang pagkakatuklas ay nagdulot ng mas matinding takot at isang estudyante ang lumingon kay Peter, ang pinakamatalino sa klase. Pinilit niya itong magpaliwanag at si Peter ay napaisip ng malalim. Kinagat niya ang kanyang hinlalaki sa kaba habang iniisip ang pinakamasamang posibleng mangyari. Biglang binanggit ng monitor ang isang istasyon ng pulisya sa Shin Road at iminungkahing humingi ng tulong, ngunit para kay Peter, ito ay isang kamangmangan. Nang isang lalaking estudyante ang nagboluntaryong pumunta, agad siyang pinigilan ni Peter. Pagkatapos ay nilapitan niya ang monitor at iminungkahi na siya ang magsagawa ng kanyang ideya, ngunit sinabi ng monitor na hindi siya maaaring umalis dahil kailangan niyang alagaan ang lahat. Mabilis na tumaas ang tensyon dahil ayaw nang manatili ng mga estudyante sa kakaibang lugar na yon. Noong sandaling iyon, humakbang si Ryan at iminungkahi na walang dapat umalis ng mag-isa. Nagbabala siya na ang hamog ay hindi natural ang kapal at kakaiba kaya delikado ang padalos-dalos na pagkilos. Humarap naman si Peter kay Sheena, sinasabing mas tutulong ang mga tao kung isang magandang babae ang hihingi, ngunit umani ang komento niya ng masamang tingin mula kay Ryan, bagamat parang hindi siya natinag dito. Ipinagpatuloy niya ang pagpapaalala sa kanila na wala pa ring malay ang kanilang guro at nawawala ang driver. Nagsimulang umiyak ang ilang estudyante nang idagdag niya na sa kabila ng hamog, wala nang kahit anong makita. Pagbaling sa class monitor, sinabi niya na ang paghahanap sa pulis ay magdadala ng karangalan at malinaw na nakuha ng suhestyon ang atensyon ng monitor. Matapos ang isang saglit na pag-aalinlangan, sa wakas ay nagpasya siyang siya na mismo ang aalis. Gayunpaman, pinanood ni Ryan ang bahagyang ngiti ni Peter nang may pagdududa. Samantala, maingat na nilapitan ng class monitor ang pader ng makapal na hamog. Butil-butil ang pawi sa kanyang noo habang papalapit siya, ngunit sinabihan pa rin niya ang lahat na manatili habang susunduin niya ang mga pulis. Nang marinig ito, tahimik na ipinagdasal ni Sheena ang kanyang ligtas na pagbabalik. Kasabay nito, maingat na itinaas ni Peter ang kanyang kamay at inabot ang hamog.
Sa sandaling dumampi ang kanyang mga daliri, isang matinding kirot ang tumagos sa kanyang balat. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay, tahimik na pinaghihinalaan ang tunay na kalikasan ng hamog. Samantala, nagpatuloy sa paglakad ang class monitor papasok sa hamog. Sobrang kapal ng ulap at nahirapan siyang alalahanin ang direksyon ng istasyon ng pulis. Ngunit walang babala, naramdaman niyang biglang nanigas ang kanyang katawan. Mabilis siyang tumingin sa ibaba at nakitang naging buto na lamang ang kanyang mga binti. Sinaklot siya ng takot nang itaas niya ang nanginginig niyang kamay, at nakita niyang mabilis din itong naagnas. Kasunod niyon, isang nakakabinging sigaw ang umalingaw sa gitna ng hamog. Mabilis itong narinig ni Ryan at lumingon siya nang may pagkaalarma. Nakilala nila ang boses ng class monitor na humihingi ng tulong. Sinubukan niyang bumalik, desperadong nagmamakaawang mailigtas. Gayunpaman, ang kanyang mga paa ay kalansay na. Bumagsak siya at nagsimulang gumapang papalapit sa kanila. Sumigaw ang ilang estudyante na kailangan nilang tulungan siya, ngunit pinigilan sila ni Ryan at sinabihang maghintay. Tinawag nila siyang duwag, ngunit sumagot siya na mas delikado ang pagmamadali ng walang plano. Pagkatapos ay bumaling siya kay Faye para sa kanyang panlabas na damit at ikinagulat niya ito. Kaya inulit niya ang hiling para sa iba pang panlabas na damit at pumayag siya kahit na nag-aalinlangan. Sinimulan ni Ryan na pagbuhulin ang mga damit para makabuo ng mahabang pansamantalang lubid. Matapos niyang magtali ng bato sa isang dulo, itinaas niya ito at inihagis patungo sa hamog. Lumapag ang telang may pabigat malapit sa class monitor, at sumigaw siya na kunin niya ito. Gamit ang nanginginig na kamay, hinawakan ng monitor ang tela, habang buong lakas namang humila si Ryan. Napakatindi ng puwersa, at nagsimulang mapunit ang pinagbuhol na damit. Nang makita ito, tumulo ang pawis sa mukha ni Ryan. Matapos ang isang maigting na pagpupunyagi, sa wakas ay nahila pabalik ang monitor mula sa hamog. Dahil sa lakas ng paghila, bumagsak siya kay Ryan. Ngunit sa gulat ng lahat, ang nakita nila ay ang kanyang kalansay, at mahina siyang bumulong ng isang bagay tungkol sa hamog. Bago pa niya matapos ang kanyang mga salita, sumigaw ang mga estudyante nang magsimulang madurog ang kanyang mga labi. Nang gabing iyon, kaswal na kinakagat ni Liam ang isang strawberry. Sa ilalim niya ay nakahandusay ang bangkay ng class monitor. Sinabi niya na kung mas makinis ang itsura ng isang prutas, mas madali itong mabulok sa ilalim ng presyon. Ngunit habang nagsasalita, inisip niya kung mayroon bang eksepsyon sa pagkakataong ito. Nanatiling nakaupo si Liam sa pinangyarihan. Habang sa kabilang panig ng hamog, nanatili rin ang mga estudyante sa parehong lugar. Nagsimulang umiyak si Danny, na di nagtagal ay ikinainis ng ilan sa iba pa. Mabilis niyang ipinaliwanag na gusto na niyang umuwi at papagalitan siya ng kanyang ina kung mahuli siya, ngunit sinabihan siyang tumigil sa pag-iyak. Dahil walang pagpipilian, sinubukan niyang pigilan ang kanyang mga hikbi, ngunit may napansin siyang malapit. Nakita niya ang isang taong gumagamit ng patpat para magsulat ng kung ano, at si Ryan pala yon. Kaya lumapit siya at tinanong kung ano ang ginagawa niya. Sumagot si Ryan na pinagdurugtong niya ang mga hindi pa nalalaman, ngunit lalo lang nalito ang bata. Bigla, isang malakas na boses ang nagtanong kung nasaan sila, at nakita nila ang kanilang guro, si Zhao, nagising na. Hawak ang ulo, tumayo siya at tinanong kung bakit napakakapal ng hamog. Lumingon siya sa paligid ng may pagkalito at nagtanong tungkol sa bus at sa driver. Pagkatapos ay nagsimula na rin siyang magtanong sa mga estudyante. Hinawakan niya ang isa sa kanila at ipinaalala na nasa bus sila kanina lang. Humarap din siya sa isa pa at tinanong kung ano ang nangyari, ngunit walang sumagot, kaya hinimok niya silang magsalita. Sinabihan siya ni Tony na tumahimik dahil walang gustong magpaliwanag mula sa simula. Nagbulungan din ang ilang estudyante na nakakainis kung paanong madalas siyang tila walang alam kahit sa klase. Naging tensyonado ang paligid at mabilis itong naramdaman ni Ryan. Sa sandaling iyon, tinawag ni Shiena ang kanyang pangalan at hinawakan ang kanyang braso. Lumingon siya sa dalaga ng may pagkalito at nagtanong kung ano yon. Tahimik niyang inamin na kailangan niyang gumamit ng banyo, ngunit hindi siya komportable na si Faye lang ang kasama, at nang marinig ito'y halatang nataranta siya at hindi alam kung paano tutugon. Pagkatapos, naglakad si Shiena papunta sa isang malapit na halamanan. Sinabihan niya silang dalawa na huwag lumingon. Pailang na sumang-ayon si Ryan habang siniguro naman ni Faye na pipigilan niya itong lumingon. Gayunpaman, nahiya si Shiena dahil nawala ang kanyang mahinahong imahe. Samantala, nakatalikod sina Ryan at Faye at narinig ang tunog ng pag-ihi niya, kaya pareho silang nailang sa malakas na ingay. Pinagpapawisan sa kaba si Faye habang pilit nag-iisip ng sasabihin para maibsan ang pagkailang. Napadako ang tingin niya sa kamay ni Ryan at tinanong niya kung ano ang hawak nito. Sumagot siya na isa itong pirasong napunit mula sa damit ng class monitor. Ngunit ikinagulat niya ito dahil nawala na ang katawan ng monitor. Sinabi ni Ryan na nawala ang bangkay, ngunit naiwan ang piraso ng tela at wala siyang maibigay na paliwanag. Nag-alinlangan si Faye bago magtanong kung posible bang mamatay sila na nakakulong sa hamog. Natahimik si Ryan habang iniisip ang ibang panganib at inamin na maaaring lumala ang sitwasyon. Naalarma siya rito at kinulit niya ito para sa paliwanag.
Bilang tugon, sumagot siya na tungkol ito sa pagkain, ngunit naputol ang kanilang usapan nang bumalik si Sheena at nagpasalamat. Napansin ang kanilang malungkot na ekspresyon, tinanong niya kung anong problema, ngunit sumagot siyang, wala lang. Sa paglipas ng panahon, nagsiksikan ang mga estudyante sa isang sulok. Nagtanong ang isa sa kanila kung kailan sila makakabalik, ngunit walang may sagot. Madilim na rin at nagsimula ng kumalam ang kanilang sikmura, kaya wala silang nagawa kundi yumuko na lang sa katahimikan. Samantala, inamin ng isang babae na naubos na niya ang lahat ng pagkain at gutom na siya. Kaya tinanong niya ang lalaki sa tabi niya tungkol sa huling biskwit na dapat ay mayroon sila. Mabilis niyang sinabi na wala na yon, bagamat sa katotohanan, itinago niya ito. Nang marinig ito, malungkot siyang bumulong na gutom na siya. Gayunpaman, nakita niya itong kahina-hinalang kumikilos, pero sabi niya'y wala lang iyon. Nakita niya ang nakatagong pagkain at humingi ng parte, pero itinulak lang siya nito palayo. Sinabi niyang sa kanya iyon, kaya inakusahan siya nitong tinutulak siya dahil lang sa pagkain matapos sabihing gusto siya nito. Habang sinasabi niyang walang kwenta ang mga damdaming iyon, tahimik na nagmamasid si Danny. Dahan-dahan niyang dinukot ang kanyang bulsa habang abala ang iba. Mabilis siyang lumingon pabalik at sinubukang itago ang kanyang pagkain. Pagkatapos niyon, nagsimula siyang kumain ng walang pag-aalinlangan. Bago pa siya makalunok ng maayos, biglang may tumapak sa kanyang likod at sinipa siya ng malakas, dahilan upang isukan niya ang kanyang kinain. Napasinghap ang mga estudyante nang mapagtanto nilang ang kanilang guro iyon. Binaliwala ang gulat sa paligid, dinampot niya ang isa sa mga pagkain ni Danny. Sumigaw ang bata na sa kanya iyon, ngunit ninisyan lang ng nagdilim na guro ang kanyang sinabi. Pagkatapos ay sinaktan niya ito habang idinedeklarang sa kanya na yon ngayon. Habang nakahandusay si Danny sa lupa na umiiyak, tinawag ni Zhao ang atensyon ng lahat. Inutusan niya ang mga estudyante na ibigay ang lahat ng natitira nilang pagkain at inanusyo na mula sa sandaling iyon, dapat silang sumunod sa kanya. Nanatiling nakahandusay si Danny sa lupa habang sumisigaw si Zhao sa lahat na bilisan. Nagsimulang magtaka ang ibang estudyante kung nawala na sa katinuan ang kanilang guro, ngunit patuloy lang siya sa pagmumura sa kanila, kaya nanginginig na napakapit si Sheena kay Faye. Si Peter naman ay nanahimik habang inuulit ni Zhao ang kanyang utos para sa lahat ng natitirang pagkain. Lalong tumindi ang mga banta, at napagtanto ni Ryan na hindi na makatwiran ang guro. Napagtanto rin niya na sa hamog na ito, lakas lamang ang namumuno. Noon din, biglang sinipa ni Zhao ang isa sa mga estudyante, pinuntirya ang isang babae na may hawak na pagkain. Napakalakas ng tama kaya umubos siya ng dugo. Habang nakahandusay siya sa lupa, pinagalitan siya nito dahil sa pagtatangkang magtago ng pagkain. Pagkatapos nito, sumigaw siya na ibigay na ng susunod na tao ang lahat. Ang estudyanteng nagngangalang Wang ay siniko ng isang kaklase at pinaalalahanan na siya na ang susunod. Nagtiim ang bagang ni Wang sa galit nang marinig ito, kaya tumayo siya at tinanong kung bakit nila isusuko ang kanilang pagkain, at ikinagulat ito ng iba. Pagkatapos ay nakinig sila habang inaakusahan niya si Zhao ng pag-abuso sa kanyang otoridad. Nagdilim ang mukha ni Zhao habang naangatwiran si Wang na mamamatay silang lahat sa gutom kung isang tao lang ang mag-imbak ng lahat. Sinabi pa niya na kapag nalaman ng kanilang mga magulang, magiging miserable ang buhay nito. Hindi inaasahan, pumayag si Zhao at sinabihan siyang lumapit para kunin ang pagkain. Halatang nagulat si Wang, bumulong ang kanyang mga kaklase na huwag siyang lumapit. Sa kabila ng kanilang mga babala, idineklara niyang hindi siya natatakot at babalik siya dala ang pagkain. Pagkatapos ay nagsimula siyang maglakad ng maingat papunta kay Zhao. Nang makalapit si Wang, inilabas ni Zhao ang isang panulat na nakatago sa kanyang manggas, at pagkatapos ay ngumisi ito ng masama. Nakita ito ni Ryan at alam niyang hindi ito maganda. Kaya agad siyang sumigaw kay Wang na umalis, ngunit tumingala lang si Wang na may pagkalito. Sa isang iglap, sumugod si Zhao at sinaksak siya gamit ang panulat. Umalinggaw ang sigaw ng sakit ni Wang, ngunit lalo lang lumapad ang ngiti ni Zhao. Ang mga nakapaligid na estudyante ay kusang umatras sa gulat, habang malamig na ipinaalala ni Zhao kay Wang na siya ang guro. Habang hawak ni Wang ang kanyang sugat, inasar siya nito sa pagiging matapang kanina lang. Nagreklamo rin siya na inuutusan siya at kinukutya dahil may pera ang kanilang mga pamilya. Kaya hinawakan niya si Danny sa kwelyo. Pagkatapos ay tinanong niya kung plano ba ng bata na tumakbo sa kanyang mayayamang magulang para gumanti kapag nakataka sila. Umiyak ang bata at humingi ng tulong, ngunit itinulak siya ni Zhao at sinabing huwag na silang mangarap na makaalis sa lugar na ito. Tinitigan siya ng mga estudyante na may pagkalito, kaya itinuro niya ang walang katapusang hamog, sinasabing hindi pa siya nakakita ng ganito. At sa lugar na ito, walang otoridad at walang mayayabang na tao na mas mataas sa kanya. Kaya inamin niyang gusto niyang marinig at may nakakakilabot na katiyakan, ipinahayag niyang walang sinuman ang makakaalis ng buhay. Ang kanyang mga salita ay nanatiling parang sumpa, umalingaw-ngaw sa kanilang isipan habang kumakalam ang kanilang tiyan sa gutom. Isa-isa, nagsimulang bumagsak ang mga estudyante dahil sa kahinaan. Gayunpaman, hindi pa lubos na naintindihan ni Ryan at ng iba ang malubhang sitwasyon. Si Sheena naman ay tahimik ding nanginginig sa gilid. Kasabay nito, patuloy na kumakain si Zhao na may sinadyang kahinahunan.
Nang matapos siya, dahan-dahang bumalik ang kanyang matalim na tingin sa kanila. Samantala, sa istasyon ng pulisya, nagtipon ang mga tao dahil walang update tungkol sa aksidente. Ipinakita rin ng live reporter ang mga magulang na humaharap sa mga otoridad para sa mga paliwanag. Sa kanyang mga panayam, inilabas ng mga magulang ang pagkadismaya sa patuloy na pagkawala ng mga estudyante, habang ang ilan ay hayagang umiiyak habang pinag-uusapan ang kanilang nawawalang mga anak. Hindi kalayuan sa lugar, tahimik na nagmamasid si Liam. Bigla siyang tinanong kung ano ang susunod na gagawin dahil tahimik ang lugar sa loob ng ilang araw, lalo na't hindi pa nila natatagpuan ang tarangkahan. Walang gaanong pag-aalinlangan, sa wakas ay sinagot niya ang tanong ni Tao. Tiningnan niya ito at sumagot na magpapatuloy lang sila dahil sapat ang kanyang pasensya. Habang inaabot niya ito, ipinaalala sa kanya na ang kaligtasan ng mga bata ang mahalaga. Pagkatapos sabihin ito, agad niyang binatukan ito para pigilan ang kanyang mga kalokohan. Ngunit natapos ang kanilang pag-uusap nang may malakas na boses na tumawag sa pulis. Ito ang ina ni Ryan, at nagmamakaawa siyang iligtas ang kanyang anak, iginiit na hindi ito patay at sinabing nakita niya ito, ngunit pinatigil siya ng mga pulis. Nanonood si Liam na may bahagyang awa, iniisip na ang pighati ay madalas nagiging sanhi ng halusinasyon sa mga magulang. Gayunpaman, biglang sumigaw ang ina ni Ryan na totoong nakita niya ang kanyang anak. Binanggit din niya na napapaligiran ito ng makapal na hamog na nagpatigil kay Liam. Pagkatapos ay lumingon siya kay Tao at tinanong kung kaninong anak ang tinutukoy ng babae. Inabutan siya ni Tao ng tablet at ipinaalam sa kanya na ang anak nito ay mula sa Class 1. Ibinaling ni Liam ang kanyang tingin sa screen at maingat na pinag-aralan ang impormasyon ni Ryan. Pagkaraan ng ilang sandali, patuloy na nagmakaawa ang ina ni Ryan sa pulisya para sa tulong, ngunit may biglang nag-alok sa kanya ng isang mangkok ng prutas. Lumapit si Liam mula sa likuran nito at marahang tinawag siya. Pagkatapos ay iminungkahi niyang mag-usap sila sa isang mas tahimik na lugar. Kalaunan sa loob ng isang gusali, nanginginig na nakaupo ang ina ni Ryan hawak ang isang tasa habang isinasalaysay ang gabi na nawala siya. Sinabi niya sa kanila na nanaginip siya. Tinanong ni Liam kung anong klaseng panaginip iyon at sinabi niyang kakaiba ito. Dito, tila nakulong si Ryan sa isang makapal na hamog, hindi makatakas. Nakita niya siyang tumatakbo at hinabol niya ito, ngunit hindi niya ito maabutan. Kaya hindi sila nagkakatagpo. Pagkatapos, walang babala, bigla siyang lumitaw sa harap niya. Nagalak siya ng husto at iniabot ang kamay para hawakan siya. Ngunit bago pa man madampi ng kanyang kamay ang kanya, naging mga kalat na papel ang kamay nito. At tulad ng isang bulaklak na nawawalan ng mga talulot, nalanta siya sa harap ng kanyang mga mata, habang tinatawag pa rin siya. Lubos siyang natigilan sa nakita. Ilang sandali pa, nagising siya mula sa panaginip na isinisigaw ang kanyang pangalan. Kasabay nito, natapon ang kanyang inumin sa sahig, at napatingin siya dito. Sa aninag ng tubig, nakita niya ang imahe ni Ryan na may hinihila. Naaalala ang imaheng iyon, iginiit niyang hindi maaaring isang halusinasyon ang kanyang nakita. Pagkatapos makinig ng tahimik, lumingon si Liam kay Tao at tinanong kung naramdaman din ba niya ito. Naisip niya na ang babae mismo ang maaaring tarangkahan. Samantala, humagulgol muli ang ina ni Ryan, iniisip kung nasaan ang kanyang anak. Habang bumabagsak ang kanyang mga luha sa kanyang tasa, muli niyang nakita ang imahe ni Ryan sa loob nito. Agad siyang tumigil sa pag-iyak nang makita ito at mahigpit na hinawakan ang tasa habang isinisigaw ang kanyang pangalan. Sa mismong sandaling iyon, narinig ni Ryan na may tumatawag sa kanya at kusang lumingon. Nakita ito ni Faye at tinanong kung ano ang problema, kung saan sinabi niyang may narinig siyang pamilyar na boses, bagaman mabilis niya itong binaliwala bilang kanyang imahinasyon. Bago pa nila ito pag-isipan, lumingon si Faye kay Sheena na biglang bumagsak. Pagkatapos ay sinabi niyang laging mahina si Sheena. At pagkatapos ng matinding takot at gutom, baka hindi na siya magtagal. Nang marinig ito, napatingin si Ryan kay Zhao, na patuloy pa rin kumakain ng walang pakialam. Pagkatapos ay muli siyang tumingin kay Sheena, na halatang lumalala ang kalagayan. Habang kumakalat ang mga bulungan ng gutom sa mga estudyante, patuloy na kumakain si Zhao ng hayagan sa harap nila. Si Sheena ay mahinang nakahiga sa tabi ni Faye, halos maubos na ang kanyang lakas dahil sa gutom, habang idiniiniwang ang kanyang kamay sa dumudugong ulo. Sa panonood ng lahat ng ito, alam ni Ryan na sa labanan para sa pagkain, nawalan sila ng depensa at bumabagsak na sila. Bigla, itinaas ni Zhao ang isang supot ng potato chips. Iwinagayway niya ito sa hangin at nagtanong kung sino ang may gusto ng masarap na pagkain na ito. Agad na napunta sa kanya ang atensyon ng mga estudyante. Natukso si Wang, ngunit napatingin siya sa panulat na hawak pa rin ni Zhao. Isang estudyante ang bumulong na gusto niya ito, ngunit pinigilan siya ng takot sa nangyari kay Wang. Pagkatapos ay sinabi ni Zhao na tila wala sa kanila ang talagang gutom, kaya siya na lang ang kakain nito. Binuksan niya ang supot at nagsimulang kumain. Sinasadya rin niyang umuya ng malakas sa harap nila. Umalinggaw ang pinalakas na langutmot na nagpalunok sa ilang estudyante. Pagkaraan ng ilang sandali, muli niyang itinaas ang kanyang boses at nagtanong kung talagang walang may gusto nito. Nang walang sumagot, nagkibit balikat siya at naghandang ipagpatuloy ang pagkain.
Bago pa man umabot ang chips sa kanyang bibig, biglang may sumigaw na gusto niya ito. Napatingin ang lahat kay Tony na nagtataas ng kanyang kamay. Pinagmasdan siya ni Zhao sandali at tinanong kung gusto niya talaga ang chips. Mabilis na tumango si Tony at kinumpirma na gusto niya nga. Pagkatapos ay ibinagsak ni Zhao ang chip at sinabing naalala niya si Tony. Ipinaalala niya kay Tony na minsan niya itong binaliwala at sinabing ininsulto rin siya ng kanyang ama. Pagkasabi nito, tinitigan niya ito at tinanong kung tama ba siya. Hindi makasagot si Tony at nanatili lamang na nakatayo doon habang pinagpapawisan sa kaba. Biglang, nilapitan siya ni Zhao at sinabing hindi naman sa pagbabawalan niya itong kumain. Inabot niya ang isang chip sa kanya, ngunit inutusan siyang gumapang ng paikot-ikot at tumahol na parang aso para dito. Gulat na gulat, pinakiusapan ni Tony na ulitin ang sinabi nito. Nagdilim ang ekspresyon ni Zhao habang tinatanong kung hindi ba naintindihan ni Tony. Bilang tugon, idineklara ni Tony na ayaw na niya nito. Ngumisi si Zhao sa kanyang pagtanggi at tinanong kung mapapanatili niya ang kanyang pride sa isa pang araw. Itinaas pa niya ito sa 3 araw at tahimik na kumalat ang takot sa kanila. Nagpatuloy siya sa pagmungkahi ng 5 araw at naramdaman ni Ryan ang pamumuo ng pawis sa kanyang likod. Mula sa gilid, kinagat ni Peter ang kanyang daliri habang idinagdag na maaari pa itong umabot ng 10 araw. Pagkatapos ay bumaling siya pabalik kay Tony at muling tinanong kung kakapit pa rin ba ito sa kanyang dignidad. Sa bigat ng gutom, sa wakas ay napaluhod si Tony. Nagdilim ang kanyang mukha at naging blangko ang kanyang ekspresyon habang nagsimula siyang tumahol. Ngunit nang tumutok ang kanyang mga mata sa chips sa kamay ni Zhao, mas lumakas ang kanyang tahol at wala na siyang pakialam sa anuman. Natuwa si Zhao sa eksena kaya napahalakak siya habang nakaluhod si Tony sa harap niya. Pagkatapos ay kinutya niya na sayang at hindi ito makikita ng ama ni Tony, ngunit bibigyan pa rin niya ito ng gantimpala. Nang marinig ito, agad na pumayag si Tony. Inabot niya ang chip na iniabot ni Zhao. Ngunit sa huling sandali, sinadya ni Zhao na ihulog ito. Tinapakan niya ito at dinurog sa lupa. Pagkatapos ay kaswal niyang sinabi na nadulas lang ito sa kanyang kamay. Kaya sinabi niya kay Tony na yon lang ang matatanggap niya at tinanong kung gusto pa ba niya ito. Nanginginig na pinulot ni Tony ang mga durog na piraso at isinubo ito habang iginigiit na gusto niya. Inabot pa niyang muli ang mga piraso at mabilis na nilunok. Habang nilalamon niya ang lahat, sinabi pa niyang masarap daw ito. Pagkatapos nito, idineklara ni Zhao na ang pagsunod ay nangangahulugang pagkain at nagunahan ang mga estudyante. Sa kaguluhan, isa sa mga babae ang napuno ng pasa, ngunit nagpatuloy ang agawan ng walang pagpipigil. Nanonood si Zhao ng may kasiyahan at ipinaalala sa kanila na may gantimpala ang pagsunod. Nang makitang kumakain na sa wakas ang iba, napalunok ng malalim si Danny. Hindi niya mapigilan ang gutom at handa ng sumunod sa mga utos ni Zhao, ngunit mabilis siyang hinawakan ni Ryan at sinabihang huwag pumunta. Sinabi ng bata na gutom na siya at ang pagpapalugod kay Zhao para sa pagkain ay hindi naman tila isang mabigat na kabayaran. Gayunpaman, sinabi ni Ryan na hindi ito simple dahil si Zhao ay nagtatayo ng isang trono. Nalito dito, tinanong ng bata kung ano ang ibig niyang sabihin. Sinabi ni Ryan na ang lumalalang gutom ay magpapabaliw sa kanila at kapag nasanay na sa pamamalimos, mawawalan na sila ng kakayahang lumaban. Nang marinig ito, tinanong ng bata kung ano ang susunod na mangyayari. Pagkatapos ay sinabi niya na lahat ay luluhod sa ilalim ng trono at magagawa na niya ang anumang gusto niya. Pagkatapos niyan, magiging alipin na lang sila na nakakulong sa hamog na ito. Bago pa makapagsalita si Ryan, muling umalinggaw ang boses ni Zhao. Nang tumingala si Ryan, nakita niya itong inuutusan si Feye na hubarin ang kanyang damit. Nang marinig ang kanyang utos, natigilan at namutla si Feye, ngunit binaliwala niya ito at sinabing gutom na ang kaibigan niya kaya kailangan niyang sumunod. Sa sandaling iyon, mahinang bumubulong si Shiena na gutom na siya. Narinig siya ni Feye at likas na lumingon sa kanya. Sinamantala ni Zhao ang pagkakataon at sinubukang hawakan siya, ngunit nakaiwas si Feye at sumigaw na tumigil siya. Namilipit sa galit ang mukha ni Zhao dahil sa kanyang paglaban. Lumapit siyang muli sa kanya at inutusan siyang umayos at sundin ang kanyang utos. Kung hindi, binalaan niya na matutulad siya sa iba. Ang nanginginig na tingin ni Feye ay napunta sa magulong eksena sa paligid nila. Nag-aaway ng marahas ang mga estudyante para sa mga tira-tira at nananakit ng walang pagpipigil. Biglang tumayo si Ryan at tinawag ang pangalan ni Feye. Gayunpaman, hinila siya pabalik ni Danny at ibinulong na mapapahamak lang siya, kaya napamura na lang si Ryan sa kanyang hininga. Samantala, nanginginig ang katawan ni Feye habang sumisigaw ng tulong, ngunit mumiti lang si Zhao at sinenyasan siyang lumapit. Habang papalapit siya, nanginginig siya, ngunit may sumigaw na hindi papansinin ni Zhao ang isang maliit na babae. Narinig din ito ni Ryan at nag-angat ng ulo sa gulat. Habang parehong lumingon sina Zhao at Feye sa pinanggalingan ng boses, isang babae ang lumapit para samahan si Zhao, at nakahinga ng maluwag ang mga estudyante nang makita nilang gising na ang kanilang gurong si Sarah. Hindi makapaniwalang tumitig si Ryan, kaya ipinaliwanag ng bata na nahulog din siya. Nawalan sila ng malay sa kaguluhan, at nagising siya sa tabi nito, ngunit nanatili itong walang malay, malamang dahil sa matinding pinsala.
Kaya ilang mga babae ang naghalinghinan sa pag-aalaga sa kanya. Ngunit ngayong gising na siya, naniniwala siyang makokontrol ng isang matanda ang sitwasyon dahil hindi ganoon kasimple ang mundo ng mga matatanda. Sumang-ayon din si Yon na maaaring hindi maging kasing ganda ng inaasahan nila ang mga bagay-bagay. Samantala, natahimik si Zhao sa pagdating ni Sarah, ngunit nag-aalab sa galit ang kanyang mga mata at kinuwestiyon niya ito. Binalaan ni Sarah na bata lang si Feye at kung matagpuan sila ng pulis, mahihirapan siyang magpaliwanag. Gayunpaman, tinitigan ni Zhao si Sarah nang may pagkalito kung ano ang ibig niyang sabihin. Pagkatapos ay humalakhak siya at sinabing hindi pa rin ito naiintindihan ang kanilang sitwasyon. Kaya idineklara niya na mamamatay rin naman silang lahat. Itinuro niya ang parang multong hamog sa paligid nila na sinasabing kaya nitong gawing mga tuyong bangkay ang mga tao. Nakikinig din ang mga estudyante nang may takot habang sinasabi niyang walang naghanap sa kanila. Idinagdag din niya na ang mga tuyong bangkay na nakita nila kanina ay misteryosong maglalaho. Pinagmasdan din ng kanyang tingin ang mga kalapit na katawan habang malamig niyang tinanong kung sino ang darating para iligtas sila at idinagdag na kahit may makakagawa man, wala na silang oras. Kaya sa loob ng 2 araw, kalahati sa kanila ay mamamatay sa gutom at wala na silang pag-asa. Habang nakikinig dito, hindi makontra ni Sarah ang kanyang mga salita. Biglang, nilapitan siya ni Zhao, ipinaalala kung gaano siya kasabik na protektahan si Feye para mapalitan niya ito, at maaari na rin silang magpakasaya dahil lahat naman sila ay mamamatay. Dahil dito, malamig na inutusan ni Zhao si Sarah na maghubad ng damit. Natigilan siya sa utos at sa wakas ay lumitaw ang takot sa kanyang mga mata. Nang hindi siya agad sumagot, bumaling siya kay Feye at inutusan itong sumunod na lang. Bago pa siya makalapit, hinaraan ni Sarah si Feye, at dahil dito ay natakot si Feye para sa kanya. Ngunit pinilit pa rin ni Sarah ang sarili na sabihing gagawin niya ito. Nagsimulang mamuo ang luha sa mga mata ni Feye habang sinusubukan siyang pigilan. Gayunpaman, nakiusap lang si Sarah sa lahat na tumalikod. Pumayag din si Zhao at inutusan ang mga estudyante na tumalikod. Pagkatapos, dinilaan niya ang kanyang mga labi at sinabihan si Sarah na lumapit. Sinimulan ni Sarah na abutin ang kanyang damit at dahan-dahang tinanggal ang buttons nito, ngunit biglang may sumugod at sumigaw na tumigil sila. Pagkatapos ay natigilan siya sa gulat nang mapagtanto niyang si Ryan yon. Gayunpaman, namilipit sa galit ang mukha ni Zhao habang tinatanong kung gusto na bang mamatay ni Ryan. Nang makitang hawak ni Zhao ang ballpen, isiniwalat ni Ryan na alam niya kung nasaan sila. Higit pa riyan, sinabi niyang alam niya kung paano sila panatilihing buhay. Natigilan ng ibang mga estudyante nang marinig ito at nagtaka kung mali ba ang kanilang narinig. Katulad nila, tinitigan ni Zhao si Ryan at tinanong kung ano ang sinabi nito. Kalmadong inulit ni Ryan na alam niya kung nasaan sila at kung paano sila mabubuhay, ngunit binalaan siya ni Sarah na huwag galitin si Zhao, kaya kalmado niyang sinabi na alam niya ang kanyang ginagawa. Sinabi pa niya na hindi sila dapat makipagkompromiso sa isang hamak na tulad ni Zhao na ikinagalit nito. Kaya sumigaw siya na babaldaduhin niya ito kung magpapatuloy pa ito sa pagsasalita ng walang katuturan. Pagkatapos ay itinaas niya ang ballpen sa kanyang kamay at itinutok ito diretsyo sa mga mata ni Ryan. Nang makita ito, sumigaw si Feye ng pangalan ni Ryan sa takot. Ngunit biglang huminto si Zhao sa kalagitnaan ng kanyang kilos. Natigilan siya nang makaramdam ng kakaibang lamig na nanggagaling kay Ryan. Pinag-aralan niya itong mabuti at napagtanto na ang tingin nito ay hindi tulad ng isang ordinaryong estudyante sa middle school. Biglang, iminungkahi ni Peter na pakinggan si Ryan, ngunit tinanong ni Zhao kung bakit siya dapat makinig. Bilang tugon, tinanong siya ni Peter kung gusto niyang umalis sa lugar na ito. Nagalit si Zhao dito, pero nag-atubili siya nang mapansin ni Peter na maraming estudyante ang hindi nasisiyahan. Pagkatapos noon, sininyasan ni Peter si Ryan na magpaliwanag, ngunit hindi agad nagsalita si Ryan. Diretso siyang tumitig kay Zhao na nagangalit sa galit. Pero sa huli, sumuko siya at binalaan siyang huwag magsalita ng kalokohan kung hindi ay pagpipira-pirasuhin siya. Sa wakas ay ngumiti si Ryan at pinakalma sila habang ipinapaliwanag niya na hiniwalay sila ng hamog mula sa labas. Dahil dito, inihambing niya ito sa pagiging stranded sa isang isla na malabong masagip agad. Gayunpaman, pinaalalahanan siya ni Zhao na alam na iyon ng lahat at inakusahan siyang nagsasayang ng oras. Kalmadong sinabi ni Ryan na ang tunay niyang ibig sabihin ay nasa G City pa rin sila. Mas partikular, sinabi niyang nasa downtown area sila sa loob ng third ring, pero binaliwala ito ng mga estudyante bilang kalokohan, iginigiit na nahanap na sana sila ng mga pulis. Ngunit bigla silang pinatahimik ni Peter, sinabing nagtitiwala siya sa desisyon ni Ryan, kaya hinimok niya itong magpatuloy. Mabilis na sinabihan ni Ryan ang lahat na suriin ang mga floor tile, at ang damuhan sa tabi ng bangko. Napansin niyang ang damo ay agrostis na may mga violet sa gilid, at ang daan ng kahoy ay tumataas sa mababaw na baitang sa pagitan ng mga puno. Sa wakas ay napansin ito ng mga estudyante, ngunit may nagsabing hindi sapat ang pagkakahawig lamang. Idinagdag pa ni Ryan na kahit ang mga post ng ilaw na magnolia ay marka ng 3 rearing district ng E-City. Pinakamahalaga, nakakuha siya ng flyer na may area code ng E-City,
kaya nasa 3 Rearing East Side sila nito, na nangangahulugang ito rin ang lugar kung saan nangyari ang kanilang aksidente. Ang marinig na nasa East City pa rin sila ay nagpagaan ng loob ng mga estudyante na nagbigay ng pag-asa na makauwi. Si Zhao naman, binaliwala ang pangangatwiran ni Ryan bilang mga salitang walang laman na para lang makakuha ng pabor. Hindi nagtagal ay nagkaroon ng mga pagdududa habang iniisip nila kung nasa East City nga ba talaga sila dahil walang naghahanap sa kanila. Naisip din ng ilan kung ang buong lungsod ay nilamon ng hamog. Inamin ni Ryan na may misteryo pa rin pero dapat may mga kalapit na tindahan sa downtown. Kaya kung makakahanap sila ng isang tindahan, makakakuha sila ng pagkain at supply para mabuhay hanggang sa dumating ang saklolo. Sa kabila ng pangangatwirang ito, nagtanong ang ilang estudyante kung malalampasan nila ang hamog na pumapatay ng tao. Sa sandaling iyon, biglang naalala ni Ryan ang kakaibang boses na narinig niya kanina. Pero bago pa siya makapag-isip, nagbabala si Zhao na baka lahat sila ay maging mga tuyong bangkay. Kaya tinanong niya kung inililigtas ba sila ni Ryan o dinadala sila sa kamatayan. Agad na nanahimik ang grupo nang marinig ito. Si Peter naman, tahimik na pinisil ang bridge ng kanyang ilong. Habang tumatayo, naisip niyang madaling manghusga, pero mahirap malampasan ang takot. Kaya tiningnan niya si Ryan na iniisip kung anong desisyon ang gagawin nito sa huli. Gayunpaman, nanatiling tahimik si Ryan sandali. Pinaalalahanan siya ni Zhao na nakakulong sila at hiniling na ipaliwanag kung paano alis. Sa wakas ay itinaas ni Ryan ang kanyang ulo at matatag na ipinahayag na siya ang hahanap ng daan palabas. Pagkatapos, ang bunto ng pagkain ay nakakalat sa lupa. Tahimik na kumain ang grupo ni Ryan habang pinaalalahanan siya ni Zhao na sa wakas ay naibigay na niya ang gusto nito, ngunit hindi sumagot si Ryan at nagpatuloy lang sa pagkain. Kaya sinabi ni Zhao na nagyabang si Ryan tungkol sa paghahanap ng daan palabas at nagsimulang pagbantaan siya kung mabibigo ito. Sa wakas ay sinabi ni Ryan kay Zhao na kumalma dahil kung mabigo man siya, patay na siya sa hamog. Nang marinig ito, sinabi ni Zhao na siya nga ang unang mamamatay, ngunit nagulat ang binata sa sinabi. Ngunit idinagdag ni Zhao na hindi matatapos ang usapin sa pagkamatay ni Ryan. Habang nagsasalita, bigla niyang hinawakan si Sheena at hinila palapit sa kanya. Agad sinubukan ni Faye na bawiin si Sheena, pero hinawakan siya ni Zhao at sinabing alam niyang malapit si Ryan kay Sheena, kaya itatago niya ito. Binalaan din niya si Ryan sa mga kahihinatnan kung susubukan itong manloko, saka siya dumikit kay Sheena para ipakita ito. Nandidiri dito, mabilis niyang inilingon ang kanyang ulo at tinawag ang pangalan ni Ryan. Mabilis na tumayo si Ryan at sinabihan si Zhao na sumama sa kanya at kay Danny dahil kailangan nila ng 3 tao. Gayunpaman, pinaningkitan siya ng mata ni Zhao at sumagot na hindi iyon posible. Sinabi niyang kailangan niyang manatili doon para kontrolin ang iba, kaya humarap siya sa iba at nag-alok ng karagdagang pagkain kung may sasama kay Ryan. Gayunpaman, nanahimik ang grupo. Bigla, may humakbang pasulong at nagboluntaryo. Si Peter iyon at gulat na napatingin sa kanya ang iba. Kahit si Ryan mismo ay nabigla sa pagkukusa ni Peter. Makalipas ang isang sandali, nagtipon silang 3. Tinanong pa rin ni Ryan si Peter kung sigurado siya, at kalmadong sinabi ni Peter na gusto niyang tumulong. Sa wakas, hinarap nilang 3 ang makapal na hamog, at sinabi ni Ryan na ang sitwasyon ay tulad ng kanyang inaasahan. Kinakabahang nagtanong si Danny kung magiging katulad sila ng kanilang class monitor, pero sinabi ni Ryan na mayroon pa silang pagkakataon. Dahil doon, naglakad sila habang pinapanood sila ng iba na mawala sa hamog. Kasama sa kanila si Sheena na nakatitig sa kanilang papalayong likod. Hindi rin niya mapigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha habang iniisip si Ryan. Makalipas ang ilang sandali, biglang sumigaw si Ryan para patigilin ang dalawa. Agad nagtanong si Danny kung ano ang problema. Sinabi ni Ryan na mukhang normal ang monitor sa lugar na ito at kinumpirma ito ni Peter. Nang malaman ito, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at maingat na inabot ang hamog. Pero natakot si Danny sa nakita at balisang nagtanong kung ano ang ginagawa nito. Nagsimula na ring pagpawisan si Peter sa kaba. Habang binabalaan ni Danny si Ryan na mapanganib ito, sandaling huminto ang kamay ni Ryan sa ere. Gayunpaman, naggalit siya ng ngipin at itinulak ang kanyang kamay papasok sa hamog. Mabilis na tinakpan ni Danny ang kanyang mga mata, sa takot na baka maging bangkay si Ryan, ngunit hinimok siya ni Peter na tumingin. Sa sandaling iyon, malakas na kumakabog ang puso ni Ryan sa kanyang dibdib habang nananatili ang kanyang kamay sa loob ng hamog. Nang dahan-dahan niyang imulat ang kanyang mga mata, natuklasan niyang hindi nasaktan ang kanyang kamay. Isang malalim na buntong hininga ng ginhawa ang kumawala sa kanya dahil tumugma ang resulta sa kanyang inaasahan. Sinabi niya na mukhang ligtas ang lugar sa unahan at nagtanong si Danny kung maiiwasan nilang maging mga bangkay. Bago pa siya makasagot, sinabi ni Peter na kahit ang pinakakakaibang kababalaghan ay sumusunod pa rin sa mga patakaran. Nangatwiran siya na bagamat hindi kilala ang hamog, mukha itong hindi nakakapinsala sa loob ng isang tiyak na saklaw. Kaya tinanong niya si Ryan kung sinusubukan nitong alamin ang mga hangganan ng ligtas na lugar na ito. Hindi direktang sumagot si Ryan, sa halip ay sinabihan silang huwag siyang sundan. Agad nagtanong si Danny kung saan siya pupunta.
Kaya sumagot lang siya na baka papunta siya sa isang lugar na hindi gaanong ligtas. Naalarma dito, hinimok siya ni Danny na huwag umalis. Si Peter naman, nanatiling tahimik at pinanood lamang si Ryan. Humakbang si Ryan pasulong at dahan-dahang lumapit sa makapal na hamog. Itinaas din niya ang kanyang braso, at may matatag na ekspresyon sa mukha, sinimulan niyang ilayo pa ang kanyang kamay papasok sa hamog. Kinakabahang nanood si Danny at hindi sigurado kung ano ang susunod nilang gagawin. Bigla, narinig nilang sumigaw si Ryan, at mabilis na nagtanong si Danny kung ano ang nangyari. Sa sandaling iyon, basang-basa ng pawis si Ryan habang matinding sakit ang dumadaloy sa kanyang kamay. Pero patuloy na tinatawag ni Danny ang pangalan niya sa pag-aalala, kaya sa wakas ay sumagot siya at binalaan silang huwag lumapit. Tiniyak din niya sa kanila na maayos lang siya. Gayunpaman, nang ibaba niya ang kanyang tingin, napuno ng takot ang kanyang mga mata. Nagsimula ng matuyo ang isa sa kanyang mga daliri. Biglang nagtanong si Peter kung may natuklasan siya, pero dumampot lang siya ng bato at nagsimulang gumuhit sa lupa. Matapos markahan ang isang linya, itinuro niya ito at ipinaliwanag na ito na marahil ang hangganan. Pagkatapos ay tumayo siya at kinumpirma na ang pagtawid dito ay maaaring maging sanhi ng pagiging bangkay. Ngunit walang nakita si Danny at sinabing bubugbugin sila ni Zhao kung babalik silang walang dala. Iminungkahi ni Peter na kailangan nilang tawirin ang harang para kumuha ng pagkain at humingi ng ideya kay Ryan. Napansin ni Ryan na ang hamog ay umaanod patungo sa mga maraming tao, ngunit dito ay hindi na ikinataka niya. Nang marinig ito, nagsimulang mag-isip si Peter tungkol sa ugnayan ng hamog, umaanod na hangin at mga tao. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, biglang may pumasok sa kanyang isipan. Kinumpirma ni Ryan ang napagtanto ni Peter na ang mahalagang salik ay ang presensya ng mga tao. Ipinaliwanag niya na kung saan sila nagtitipon, mas manipis ang hamog at hinahayaan silang malayang gumalaw. Pero kapag may umalis sa grupo, nagiging nakamamatay at kumakapal ang hamog. Para itong apoy sa dilim kung saan ang bawat tao ay nagsisilbing pinagmumulan ng liwanag. Kung mas maraming pinagmumulan, mas lumalawak ang lugar na may liwanag. Matapos marinig ang paliwanag na ito, sa wakas ay nagsimulang maintindihan ni Danny. Patuloy na sinabi ni Ryan na nagiging nakamamatay ang hamog kapag lumagpas sa isang tiyak na layo, pero kung malalaman nila ang hangganan, magiging ligtas sila. Inamin ni Peter na may katwiran ang sinabi ni Ryan, pero tinanong niya kung paano kung mali sila. Mahinahong sumagot si Ryan na kung mali sila, mamamatay lang din sila, maaga man o huli. Matapos aminin ni Peter na baka sobra siyang mag-isip, tinanong niya kung ano ang susunod nilang gagawin. Ibinaling naman ni Ryan ang kanyang atensyon sa hamog sa unahan. Tumingin siya sa linya at sinabing kailangan nilang sukatin ang pinakamalayong ligtas na distansya. Biglang tinawag ni Peter si Danny para subukan, at gulat na napatingin si Danny sa kanya. Kaya ipinaliwanag niya na dapat ding mag-ambag si Danny. Gayunpaman, sinabi ni Ryan na ideya niya yon, kaya siya ang dapat maunang sumubo. Gayunpaman, sumagot si Peter na sinabi ni Ryan na walang pagkakaiba kung maaga o huli silang mamamatay. Kaya tinulak niya si Danny habang sinasabing dahil sumama siya, kailangan niyang patunayan ang kanyang halaga. Dahil sa biglaang tulak, napabagsak si Danny sa lupa. Gayunpaman, patuloy siyang inudyukan ni Peter, at iginiit na siya na ang dapat mauna. Mabilis na nag-alinlangan si Danny dahil natatakot siyang mali ang hinala ni Ryan. Pero nagtiimbagang siya habang iniisip kung paano siya laging inaalagaan ni Ryan. Kaya tinipon niya ang kanyang lakas ng loob at sa wakas ay idineklara na gagawin niya ito. Sa wakas ay tumayo siya at hinarap ang hamog na may kaba sa bawat hakbang. Napansin ni Ryan ang tensyonadong postura niya at pinaalalahanan siyang hindi niya kailangang pilitin ang sarili. Bilang tugon, siniguro niya kay Ryan na kaya niya, kahit sa loob-loob niya ay nanginginig siya sa takot. Nanginginig din ng walang tigil ang kanyang mga kamay. Saglit niyang naisip kung naramdaman din ba ni Ryan ang parehong takot kanina. Pumasok din sa isip niya ang sinapit ng class monitor, at alam niyang ayaw niya ng parehong katapusan. Kaya habang dahan-dahan niyang inaabot ang hamog, tahimik siyang nagdasal na sanay hindi siya mamatay. Samantala, sa lugar kung saan naghihintay ang iba, patuloy na nagsisiksikan ang mga estudyante. Ang ilan sa kanila ay hinimatay na sa gutom, habang iniisip ng iba kung babalik pa ba ang grupo ni Ryan dahil 2 araw na ang lumipas. Sa sandaling iyon, napansin ni Sarah ang lumalalang kondisyon ng mga estudyante. Si Zhao naman ay natutulog habang napapaligiran ng tumpok-tumpok na pagkain. Nang makita ito, nagpasya siyang lapitan siya. Tinanong niya kung maaari niyang ibahagi ang ilan sa mga pagkain sa mga estudyante. Ipinaliwanag pa niya na kung magpapatuloy ang ganito, mamamatay sa gutom ang ilan sa kanila, pero sinabihan lang siya nito na pabayaan siya. Gayunpaman, patuloy siyang nakiusap at iginiit na hindi na kaya ng mga estudyante, pero humalakak lang ito, na ikinalito niya. Pagkatapos ay tinanong niya kung bakit niya poproblemahin kung mabuhay o mamatay ang mga estudyanteng iyon. Nang marinig ito, nanginig sa galit si Sarah. Pagkatapos ay sumigaw siya na mga bata lang silang lahat. Pinaalalahanan niya siya na may umalis na para kumuha ng pagkain at hiniling na magbahagi siya hanggang sa makabalik sila. Gayunpaman, malamig siyang tinitigan nito sa mata. Pagkatapos ay tumayo siya at sinabing mukhang gusto na talaga niyang mamatay.
Mabilis na napaatras si Sarah nang marinig ang kanyang mga salita. Gayunpaman, patuloy niyang sinabi na kinain lang ni Ryan ang kanyang pagkain at pumunta sa hamog para mamatay. Sa kabila nito, iginiit ni Sarah na tiyak na buhay pa sila. Mapang-uyam na umiti si Zhao sa isiping iyon. Pagkatapos ay itinuro niya na 2 araw nang wala ang mga lalaki. Kaya kung talagang malapit lang ang pagkain, walang dahilan para magtagal sila ng ganito. Sinubukan niyang kontrahin ang kanyang pangangatuwiran, ngunit binasag ng boses ni Sheena ang tensyon, habang tahimik siyang nagdarasal para sa kaligtasan ni Ryan. Dahil sa narinig na wala ang pasensya ni Zhao. Agad siyang lumapit dito, pagkatapos ay itinaas ang kanyang kamay at sinampal ito sa mukha. Natumba si Sheena dahil sa lakas ng sampal, at napasigaw si Sarah ng kanyang pangalan sa pag-aalala. Ngunit nahawakan na ni Zhao si Sheena sa kwelyo. Pagkatapos ay isinigaw niya na patay na si Ryan. Idinagdag din niya na nararapat lang iyon sa mga paslit na iyon dahil niloko siya para makakuha ng pagkain. Gayunpaman, kumapit siya dito at tumangging maniwala. Iginigit niyang hindi mamamatay si Ryan at naniniwala siya rito. Lalo lang nag-alab ang galit ni Zhao nang marinig ito. Marahas niya itong itinulak sa lupa at napasigaw ito sa sakit dahil sa pagbagsak. Pagkatapos ay tinanong niya ito kung alam ba niya kung bakit niya ito pinanatili doon sa buong panahong iyon. Sinabi niyang umasa siyang magtatagumpay sila pero walang bumalik, kaya wala nang dahilan para panatilihin pa siya. Napuno ng takot ang mukha ni Sheena habang desperadong sinasabihan siyang tumigil, ngunit binaliwala niya ang mga pakiusap nito at lalo pang lumapit. Sa pagpupumiglas, napunit ang kanyang damit. Pagkatapos ay desperado siyang sumigaw ng tulong sa iba. Gayunpaman, walang sinuman sa mga estudyante ang naglakas loob na tumugon sa kanyang mga tawag. Nanatili silang tahimik at nagbaba ng tingin. Sa sandaling iyon, sumugod si Feye at hinawakan si Zhao para pigilan siya. Malamig siyang sinulyapan ni Zhao at sinabing naghahanap siya ng kamatayan. Walang pag-aalinlangan, sinipa niya ito palayo. Dahil sa lakas ng tama, agad siyang umubo ng dugo. Nang makitang nakahandusay si Feye, napasigaw si Sheena ng kanyang pangalan sa pagkabalisa. Gayunpaman, hinaraan ni Zhao ang kanyang daan at pinilit siyang paatrasin. Sinabi niyang minsan na niyang napanood itong sumakay sa mga mamahaling kotse habang siya ay nagmamop ng sahig at hindi niya yon nagustuhan. Ngayon, gayunpaman, nasa ilalim na siya ng kanyang kapangyarihan. Kaya, magagawa niya ang kahit anong gusto niya. Sa sandaling yon, pilit na tumayo si Feye para tulungan si Sheena. Ngunit sa kanyang pagsubok, napagtanto niyang lahat ay masyadong mahina dahil sa gutom para labanan siya. Kaya naiwang walang magawa si Sheena hanggang sa makarinig siya ng malakas na kalabog. Tumingala siya at nakita si Sarah sa likod ni Zhao na hawak ang isang ladrilyo na kalalapat lang sa ulo nito. Mabilis na hinila ni Sarah si Sheena sa kanyang mga bisig at tiniyak na magiging maayos ang lahat. Kahit na, nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang natanggal na baldosa sa sahig. Pagkatapos ay yumakap si Sheena sa kanya at umiyak sa ginhawa, ngunit ang kanyang ekspresyon ay nagbago sa purong takot nang tumingin siya sa likod ni Sarah. Hindi napansin ni Sarah si Zhao na bumabangon sa kanyang likuran at nagtanong kung ano ang problema. Bago pa siya makakilos, sinabunutan siya ni Zhao. Pagkatapos ay galit na galit niyang sinabi na mukhang gusto na talaga niyang mamatay, at dahil ganoon, sinaksak niya ito ng panulat. Pagkatapos ay hinila niya ang matulis na dulo sa kanyang mukha, na naging sanhi ng kanyang pagsigaw sa matinding sakit. Si Sheena naman ay nanginginig na walang magawa habang nasasaksihan ito. Pagkatapos niyon, sa wakas ay bumalik na ang grupo ni Ryan. Sa sandaling makita sila ng ibang mga estudyante, nagulat sila. Biglang humakbang si Peter at inanusyo na nakahanap sila ng pagkain. Natigilan ang mga estudyante nang makita nila ang bag na puno ng pagkain. Gayunpaman, sumugod sila sa tuwa at pinuri si Peter sa kanyang kabaitan. Nakita ito ni Danny at naisip na inaagaw ni Peter ang papuri para kay Ryan, pero hindi ito ininda ni Ryan. Pagkatapos ay naglakad siya papalapit kay Sheena at tinanong kung ano ang nangyari kay Sarah. Nagmamadaling sinimulan ni Sheena na isalaysay ang lahat ng nangyari. Habang nakikinig si Ryan, natahimik siya nang mapansin ang punit na damit ni Sheena. Damit. Pagkatapos ay napunta ang tingin niya kay Sarah, na sinusubukang patigilin ang pagdurugo sa kanyang mukha. Nakita rin niya si Feye na nakahiga sa lupa na may masakit na ekspresyon. Nang makita ang lahat ng ito, umakyat ang galit sa kanyang kalooban. Kinuha niya ang isang bat na nakalatag sa malapit, at ikinalito ito ni Sheena. Nang iwinasiwas na niya ang bat papunta kay Zhao, may nagtanong kung ano ang ginagawa niya. Hinawakan pa ang kanyang balikat para pigilan siya. Nang lumingon siya, napagtanto niyang si Peter ang pumipigil sa kanya. Agad niyang tinanong kung sinusubukan ni Peter na protektahan si Zhao, pero itinanggi ito ni Peter, at sinabing kailangan pa ring harapin ni Zhao ang paghuhusga. At higit sa lahat, kailangang mangyari ito sa harap ng lahat. Nalito si Ryan sa ibig niyang sabihin, kaya ipinaliwanag niya na kung gusto nilang umalis, hindi sila pwedeng umasa sa talino lang dahil ang pinakamahalaga ay ang isipan ng tao. Samantala, sa totoong mundo, sinusuri ang profile ng ina ni Ryan. Biglang dumating si Tao na may dalang isang mangkok ng prutas para kay Liam. Habang inilalapag niya ito sa kanyang mesa, tinanong niya kung ang ina ba ni Ryan ang tunay na pinto. Inamin ni Liam na hindi niya alam dahil hindi ito matantya.
Idinagdag din niya habang nakatingin sa ina ni Ryan na walang sinuman ang makakaalam kung sino ito. Iminungkahi naman ni Tao na humingi ng tulong sa organisasyon dahil hindi pa rin natatagpuan ang mga estudyante. Gayunpaman, tumawa lang siya na ikinainis nito. Sumagot siya na mayroon pa rin siyang pagkaisip bata na hindi tugma sa kanyang hitsura. Lalo pa siyang nalito nang sabihin niyang hindi mahalaga kung nasaan ang mga estudyante. Itinuro niya ang mga mapa at sinabing maaaring narito sila o sa ibang mga lugar. Maaaring nasa kwarto pa nga sila o sa mall, pero hindi nakikita at hindi nahahawakan. Kaya hanggat natagpuan nila ang pinto, naniniwala siyang natural na malulutas ang lahat ng problema. Iyon ang dahilan kung bakit inoobserbahan ngayon ang ina ni Ryan. Gayunpaman, ipinaalala sa kanya ni Tao na 2 linggo na ang nakalipas, at sumang-ayon siya na dapat may mahanap na ang isang tao sa lalong madaling panahon, lalo na't ang tunay na kalaban ay ang oras. Pagbalik sa kabilang panig, inutusan ni Zhao ang lahat sa paligid niya na manahimik. Gayunpaman, hindi sila sumunod, kaya galit niyang sinabihan ang isang tao na itikom ang bibig. Si Danny, na umunguya ng kanyang pagkain, ay nagulat dito. Mabilis niyang iniulat kay Ryan na gising na si Zhao. Nakita ni Zhao na nakatali siya at humingi ng kalayaan, ngunit sinabi ni Peter na simula pa lang iyon. Biglang sinabi ni Ryan na pakakawalan nila siya, ngunit kailangan niyang mangako na hindi sasaktan ang mga estudyante. Gayunpaman, umisi siya at sinabing nawala sila ng 2 araw at bumalik lang pagkatapos kumain. Nagalit si Danny nang marinig ito, at iginiit niyang hindi sila nawala ng ganoon katagal. Ngunit kinumpirma ng isa sa mga estudyante na talagang 2 araw silang nawala. Kaya tinanong nila kung bakit hindi sila bumalik agad, pero iginiit ni Danny na hindi iyon totoo. Gayunpaman, hindi napigilan ni Ryan na mapamura nang marinig ito, dahil napagtanto niyang may hindi inaasahang nangyari. Isang estudyante ang nagsimulang magtanong kung ano ang kanilang naranasan sa kanilang pagkawala. Nang marinig ito, isinalaysay ni Danny kung ano ang nangyari. Noon, iniunat niya ang kanyang kamay at hinawakan ang hamog sa kanilang harapan. Habang nakapikit, tinanong niya si Ryan kung nagiging tuyong bangkay na ba siya, ngunit narinig niya lang si Peter na tinawag siyang tanga, kaya't napadilat siya. Sa kanyang pagkagulat, hindi siya nasaktan. Kaya masaya niyang tinanong si Ryan kung ayos lang sila. Sumagot si Ryan na mukhang nasa ligtas na saklaw pa rin sila. Gayunpaman, nakikita nilang may mas makapal na hamog sa unahan. Dahil dito, sinabi niya sa kanila na ang susunod nilang gagawin ay magpatuloy sa pag-abante. Pagkatapos nyon, si Peter naman ang sumubok sa hamog gamit ang kanyang kamay. Nang makumpirma niyang ligtas, gumuhit siya ng linya sa lupa gamit ang isang bato. Pagkatapos, sinubukan muli ni Danny ang hamog. Sa tuwing makukumpirmang ligtas, magmamarka sila ng isa pang linya sa lupa. Sa ganitong paraan, nagpatuloy silang 3 sa pagsasalitan, iniuunat ang kanilang mga kamay sa hamog. Nang si Ryan na ulit, pinaalalahanan siya ni Danny na mag-ingat. Nagbabala rin si Peter na habang lumalayo sila, mas malaki ang panganib, pero ngumiti lang si Ryan. Pagkatapos ay humakbang siya pasulong sa hamog. Nakita ito ni Danny at balisang tinawag ang kanyang pangalan. Gayunpaman, nanlaki ang mga mata ni Ryan sa kanyang nakita. Mabilis na nagtanong si Danny kung anong problema sa unahan. Ngunit sa sandaling tumingin siya sa unahan, natigilan din siya. Nakakita sila ng isang supermarket sa unahan at napagtantong nasa downtown nga sila. Balik sa kasalukuyan, sinabi ni Danny na nag-impake sila ng pagkain pagkatapos, at ang biyahe ay dapat 2 oras lang. Nang marinig ito, natahimik ang mga estudyanteng nagtatanong sa kanila. Bumaling si Sheena kay Ryan at tinanong kung ano ba talaga ang nangyayari. Tumingin din si Peter kay Ryan at tinanong kung nalaman na niya ang sagot. Sumagot si Ryan na maaaring mayroon na siyang magaspang na hula ngayon. Sa pagtataka, tinanong ni Sheena kung ano ang sagot. Ipinaliwanag nina Peter at Ryan na hindi lang sila nakakulong sa espasyo, kundi pati na rin sa oras. Samantala, sa totoong mundo, sinusubaybayan ang brainwaves ng ina ni Ryan. Sa sandaling iyon, dumating sina Liam at Tao. Napansin sila ng doktor at binati. Agad na tinanong ni Liam kung naitatag na ang koneksyon, ngunit sumagot ang doktor na hindi pa. Pagkatapos ay binanggit niya na 4 na araw na ang nakalipas at kinwestiyon ang kakayahan ng ina ni Ryan na maging pinto. Kinakabahang sumagot ang doktor na ang mga koneksyong nakabatay sa oras ay may maraming posibilidad. Gayunpaman, dahil dito ay napatanong si Tao kung masusukat ba nila ang kababalaghan, ngunit hindi ito makokontrol. Sinabi ni Liam na ang pagiging pinto ay nangangailangan ng matinding pananabik at mas malakas kaysa normal na brainwaves. Dahil dito, hindi ito isang bagay na malulutas ng teknolohiya lamang. Kaya si Ryan at ang kanyang ina ang pinakamalamang na pares na may kakayahang bumuo ng pinto. Nang marinig ito, mabilis na nagtanong si Tao kung wala nang iba pang maaaring maging pinto maliban sa kanila. Sumagot si Liam na sa totoo lang ay may isa pa. Gayunpaman, itinuro niya na kung ang taong iyon ang magiging pinto, mas magiging mapanganib ang sitwasyon dahil ang taong iyon ay si Peter. Balik sa kabilang mundo, ipinaalala ni Ryan na hindi lang sila nakakulong sa espasyo. Kaya nagulat sina Sheena, Zhao, at ang iba pa nang malaman na nakakulong din sila sa oras. Mabilis na nagtanong si Faye kung ano ang ibig niyang sabihin doon.
Ipinaliwanag ni Ryan na hindi lang sila na-stuck sa hamog, kundi pati na rin sa isang paglihis mula sa totoong oras. Isang estudyante ang nagtanong kung ano ang ibig sabihin ng paglihis at kung makakaapekto ito sa kanilang pagkakataong makabalik. Nagsimula na ring magtanong ang iba kung gaano kalaki ang pagkakaiba ng kanilang oras sa realidad dahil gusto na nilang umuwi. Habang unti-unting kumakalat ang takot sa kanila, sinubukan niyang pakalmahin ang lahat. Gayunpaman, ang kanyang pagtatangka ay naantala ng isang malakas na mapanuksong tawa sa malapit. Nang lumingon siya, napagtanto niyang galing ito kay Zhao. Walang tigil siyang tumatawa hanggang sa mamuo ang luha sa kanyang mga mata. Nainis si Danny at itinulak siya. Habang tinatanong kung bakit siya tumatawa, biglang nanahimik si Zhao at tinitigan siya. Nagulat sa tingin niya, mabilis siyang nagtago sa likod ni Ryan. Pagkatapos ay sinabi ni Zhao na ang kwento ni Ryan tungkol sa third ring at supermarket ay maaaring kalokohan lamang para linlangin sila. Sinabi rin niya na walang kahulugan ang espasyo at oras, at nakakulong sila sa impyerno magpakailanman. Kaya naman, sinabi niya sa kanila na mas mabuti pang matuto sila mula sa kanya. Tinanong din niya kung naniniwala ba silang makakauwi sila, at kung ang paghahanap ng pagkain ay nagpapaisip sa kanila na maayos na ang lahat. Pero hindi siya naniniwala, at sumigaw siya na maaari na lang nilang hintayin ng sabay-sabay ang kamatayan. Umalinggaw ang kanyang nakakatakot na tawa sa buong lugar, na nag-iwan ng takot sa mga estudyante. Ngunit tumigil ang tawa nang may itutok na bat sa kanyang mukha. Tumingala si Zhao habang sinabi ni Peter na marami pa silang problemang kailangang lutasin, ngunit ang una ay si Zhao mismo. Nang marinig ito, sinubukan niyang kumawala sa kanyang mga tali. Gayunpaman, umiti lang si Peter sa kanyang kaawa-awang kalagayan. Pagkatapos ay lumingon siya sa iba at sinabing sobra na ang kanilang paghihirap. Inamin din niya na siya mismo ay nahihirapan dito, ngunit naniniwala siyang dapat silang magtiwala at umasa sa mga kasamahan sa kanilang tabi. Mabilis na napaiyak ang ilang estudyante nang sabihin ni Peter na walang nakakaalam kung gaano sila katagal mabubuhay doon. Kaya itinutok niya ang bat kay Zhao, inaakusahan siya na pinalala ang kanilang paghihirap dahil sa pagiging makasarili. Inakusahan niya siya ng pagnanakaw ng pagkain, pambubugbog sa mga estudyante, at pambubuli sa mga babae. Itinuro pa niya na sinira ni Zhao ang mukha ng kanilang iginagalang na guro, si Sarah. Dahil dito, idineklara niya na hindi niya papayagan ang isang kasuklam-suklam na matanda na manatili at nararapat na parusahan si Zhao. Mabilis na nagpahayag ng pagsang-ayon ang mga estudyante. Narinig ni Zhao ang kanilang sagot at balisang tinanong si Peter kung ano ang balak niyang gawin. Bilang tugon, itinaas lang ni Peter ang isang daliri sa kanyang mga labi bilang senyas ng pananahimik. Sa sandaling iyon, nasindak si Zhao sa kanyang nakita. Dahil pabulong na sinabi ni Peter na balak niya itong patayin. Sumunod ang galit na boses ng mga estudyante, hinihiling na parusahan si Zhao. Sa sandaling iyon, hindi pa rin makapaniwala si Zhao sa mga sinabi ni Peter. Gayunpaman, pinutol siya ni Peter at sinabing kailangan niyang pagbayaran ang mga masasamang bagay na ginawa niya. Dahan-dahan niyang itinaas ang bat sa kanyang kamay at nagtanong kung sino ang gustong unang maglapat ng parusa. Nang makita ang kumikinang na bat sa harap nila, naguluhan ang mga estudyante. Ang sumunod ay isang mabigat na katahimikan mula sa lahat. Sa malapit, iniisip ni Faye kung ano talaga ang balak ni Peter dahil hindi na siya ang dating kilala niya. Kumulot din ang noo ni Ryan habang sinusubukang unawain ang pangangatwiran ni Peter. Samantala, iniisip ni Sheena kung hahampasin nila si Zhao habang nag-aalala si Danny kung anong gagawin. Bigla, mabilis na humakbang si Sarah para pigilan sila sa paggawa ng isang malaking pagkakamali. Ngunit, natigilan siya nang may humawak sa kanyang pulso. Lumingon siya at narinig si Ryan na sinasabihang huwag siyang pumunta roon. Pagkatapos ay ipinaalala niya rito na guro siya at tungkulin niyang pigilan ang estudyante. Pero sumagot si Ryan na natatakot siyang hindi na niya mapipigilan ang mangyayari. Sa sandaling iyon, hawak na ni Tony ang bat sa harap ni Zhao. Pero kumbinsido si Zhao na hindi siya maglalakas loob na hampasin siya at hinamon pa siyang subukan. Tulad ng inaasahan niya, nag-atubili si Tony at sa huli ay binitawan ang bat. Agad siyang humalakhak, tinutuya si Tony bilang isang spoiled brat na duwag pumatay. Sa narinig, nanginginig sa takot ang katawan ni Tony. Ngunit kalmadong pinulot ni Peter ang bat. Pagkatapos ay ibinalik niya ito sa kanya at ipinaalala na huwag matakot dahil nakatali si Zhao. Tinanong pa niya kung gusto ni Tony na maghiganti at hinimok siyang alalahanin ang nangyari kanina. Dahil minsan na siyang napasubo sa harap ng lahat. Patuloy na bumulong si Peter kay Tony, sinasabing lahat ng nangyari ay dahil kay Zhao. Dahil sa narinig, unti-unting nawala ng ekspresyon ang mukha ni Tony. Sa wakas ay itinaas niya ang bat at naghandang hampasin si Zhao, pero sumugod si Sarah para paalalahanan siyang hindi niya maaaring gawin ang ganoong bagay. Narinig ito ni Peter at agad na kinwestiyon ang kanyang pakikialam. Iginigiit niyang mga estudyante pa rin sila at nagbabala na masisira ang kanilang kinabukasan kung mananakit sila. Pero sumagot si Peter sa pagtatanong kung balak ba niyang hayaang makalaya ang ganoong klaseng basura. Sabi ni Sarah ay maaari na lang nilang panatilihing nakatali si Zhao dahil may sapat na silang pagkain ngayon.
Gayunpaman, tinanong niya kung alam ba nito ang nakita nila pagkaalis, at nagtanong siya kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag niya na ang labas ay kamukha lang ng normal nilang mundo na may mga supermarket na puno ng paninda. Mayroon ding maliwanag at malinis na mga restaurant at maging maayos na mga parke sa malapit. Pero may isang bagay silang hindi nakita sa buong panahong iyon. Walang mga hayop, walang mga tao, at ang revelasyong ito ay ikinagulat ng lahat. Ninenerbiyos na nakinig ang mga estudyante habang tinatanong ni Peter kung naintindihan nila kung ano ang ibig sabihin noon. Idineklara niya na sa mundong ito, sa sarili lang nila sila maaaring umasa para sa proteksyon. Kaya tinanong niya si Sarah kung gusto niyang manatili si Zhao sa piling nila dahil maaari pa rin niya silang pagbantaan. Tinanong pa niya kung gusto niyang tratuhin sila na parang mga aso, at nanginginig si Tony nang marinig ito. Si Sarah naman, hindi niya kayang pabulaanan ang kanyang pangangatwiran. Bago pa siya makasagot, isang biglaang sigaw ang umalingaw-ngaw sa likuran niya. Paglingon niya, nahampas na ni Tony si Zhao. Mas nakakabagabag pa ang makitang nakangiti si Tony habang ginagawa ito. Ang eksenang nagaganap sa kanilang harapan ay nagpatigil sa lahat. Nakahandusay sa lupa si Zhao, sumisigaw sa sakit matapos hampasin, ngunit nakaramdam si Tony ng kakaibang kasiyahan habang tinitingnan siya. Pagkatapos ay tinapik ni Peter si Tony sa balikat at pinuri siya sa kanyang ginawa. Ibinulong din niya na hindi na muling maglalakas loob si Zhao na insultuhin siya. Di nagtagal, nadulas ang bat sa kamay ni Tony at napaluhod siya. Sa sandaling iyon, may sumigaw sa mga tao na siya na ang susunod, at tumingala si Tony para makita si Wang. Kalmadong sinabi ni Wang na matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito. Dahil dito, nakiusat si Zhao sa kanya na huwag padalos-dalos. Gayunpaman, agad siyang hinampas ni Wang ng bat at sinabing maaari siyang sumigaw hanggat gusto niya. Dahil marami pa ring taong naghihintay sa likuran niya para sa kanilang pagkakataon. Walang magawang nagmakaawa si Zhao matapos silang makita. Ngunit isa-isa, nagsimulang maghalinhinan ang mga estudyante sa pagbugbog sa kanya. Maging ang babaeng sinipa niya kanina ay lumapit para hampasin siya. Habang nagpapatuloy ang mga palo, hinimok ng ilang estudyante ang iba na mas lakasan pa ang paghampas kay Zhao. Sa di kalayuan, pinapanood ni Peter ang eksena na may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Sa kabilang banda, nanginginig si Sarah habang bumubulong na mali ang kanilang ginagawa. Ibinulong din ni Sheena kay Ryan na mapapatay si Zhao at nagtanong kung mapipigilan ba nila sila. Ngunit, sumagot siya na ang bawat tao ay parang apoy, na maaaring magbigay ng init pero maaari ring magdulot ng sakit. Ngayong nagsama-sama na ang apoy ng lahat, naging isa silang naggangalit na halimaw. Pagkaraan ng ilang sandali, nakahandusay ng walang galaw si Zhao at malubhang nasugatan dahil sa pambubugbog. Ilang estudyante ang umingiti ng may kasiyahan, habang ang iba, tulad ni Ryan, ay naguguluhan ng isip. Bigla, ipinaalala sa kanya ni Peter na siya na ang susunod. Pagkatapos ay tinanong niya kung kailangan pa ba niyang sumali. Mabilis na sumagot si Peter na. Ipinaalala rin niya na lahat ay nanonood. Idinagdag niya na kailangan nila ng pagkakaisa para mabuhay, at kailangan pa rin niya ang talino at tapang ni Ryan, pero nanatiling tahimik si Ryan habang nakikinig dito. Ngayon, magkaharap ang dalawang panig kung saan malinis pa rin ang grupo ni Ryan, habang ang grupo ni Peter ay nabahiran na ng dugo. Sa sandaling iyon, mahinang sinabi ni Zhao na tama na. Nagmakaawa pa siya kay Peter at sa iba na pakawalan na siya. Ngunit mumiti lang si Peter habang nangangako si Zhao na hindi na ulitin ang kanyang mga ginawa. Humakbang siya at idineklara na ang kasamaan ay dapat puksain. Pagkatapos ay itinaas niya ang bat habang sinasabi kay Zhao na pumunta na sa kabilang mundo. Sumugod si Sarah para subukang pigilan siya, pero si Tony at ang iba ay tila sabik na makita ang susunod na mangyayari. Walang pag-aalinlangan, hinampas ni Peter si Zhao habang sinasabing maaari na niyang ipagtapat ang kanyang mga kasalanan. Habang tumatalsik ang dugo sa mukha ni Peter, nahirapang sumpain siya ni Zhao. Sa kanyang huling hininga, ibinulong niya na nilinlang siya ni Peter. Pagkatapos noon, natahimik ang lugar ng bitawan ni Peter ang bat. Pagkatapos, para bang walang kakaibang nangyari, sinimulan niyang punasan ang kanyang salamin na may mansa. Kalaunan, sa wakas ay nakalabas na rin ang mga estudyante sa hamog. Kasama sa kanila si Wang, at natigilan siya sa tanawing nasa kanyang harapan. Napansin ng ibang estudyante ang kanyang reaksyon at nagmadali ring lumapit. Tulad niya, nagulat si Faye nang makumpirma niyang totoo ang sinabi ni Ryan. Ang lungsod sa kanilang harapan ay tunay ng E-City. Nagsimulang tumakbo-takbo ang ilang estudyante, nagdiriwang na hindi na sila magugutom. Ipinaalala rin ni Peter sa kanila na hanggat nananatili sila sa labas ng sakop ng hamog, ligtas sila. Dahil sa kasiguraduhang iyon, idineklara niyang maaari nang magsimula ang kanilang selebrasyon. Pero tinanong ni Ryan kung hindi ba siya nag-aalala na baka magkagulo ulit. Mabilis siyang sumagot na matagal nang malungkot ang lahat at kailangang ilabas ang emosyon. Tulad ng sinabi niya, sabik na sinimulang galugarin ng mga estudyante ang supermarket. Binuksan ni Tony ang isang bag ng chips at hindi napigilang umiyak sa sobrang sarap nito. Sa malapit, nakita ni Wang na puno ang mga estante at inisip na may sapat na silang pagkain para sa isang buwan. Sa kabilang banda, inalok ng isang lalaki ang isa sa mga babae ng kanyang paboritong pagkain.
Gayunpaman, agad niyang hinampas palayo ang kamay nito. Pagkatapos ay pinagalitan niya ito dahil ngayon lang siya naisip, pero nagpasalamat pa rin siya. Dahil napagtanto niya na kumpara sa kanya, mas maaasahan si Peter. Sa sandaling iyon, ilang mga babae ang nagtipon sa paligid ni Peter na humahanga sa kanya. Pinanood din ni Ryan at Sheena habang idineklara ng iba na si Peter ang pinakamaasahan. Gayunpaman, napansin ni Sheena na tila wala sa sarili si Ryan. Nakatutok ang atensyon ni Ryan sa orasan sa malapit. Pagkaraan ng ilang sandali, may tila pumasok sa kanyang isipan. Mabilis niyang sinabihan silang ilabas ang kanilang mga telepono, ngunit tumutol si Faye dahil walang signal, pero pinilit pa rin niya itong ilabas. Kaya nagmamadaling inilabas ng dalawang babae ang kanilang mga telepono, pagkatapos ay pinagkumpara nilang tatlo ang mga oras, at nalamang may ilang minutong pagkakaiba. Nang makita ito, sa wakas ay nakumpirma ni Ryan ang kanyang hinala. Ipinaliwanag niya na ang pagkakaiba ay hindi lamang sa persepsyon, kundi isang tunay na pagkakaiba sa takbo ng oras. Mabilis na nagtanong si Sheena kung ano ang ibig sabihin nito para sa kanilang sitwasyon. Sumagot siya na nagsimula na siyang maghinala, at sa kanyang pananaw, nasa ibang isip lang sila. Nang marinig ito, tinanong niya kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit naantala sila ng tunog ng pagbubukas ng bote. Isinalin din ang likido sa isang baso ng alak, at nakaupo sa malapit si Peter na kaswal na umiinom. Nagkomento pa siya na masarap ang alak. Gayunpaman, nanatiling nakatitig ang kanyang mga mata kay Ryan. Lumingon si Ryan sa kanya nang sabihin nitong magsisimula na ang isang bagong dula. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang isinalin ang alak at tinanong si Ryan kung ano ang pipiliin niya. Bigla silang nakarinig ng malakas na sigaw at lumingon sila sa pinanggalingan nito. Doon, nakita nila si Danny na nakahandusay sa sahig habang tinatapakan siya ng isa pang estudyante. Hindi pa rin nasiyahan ang estudyante at patuloy na sinaktan si Danny. Pinanood lang siya ng iba habang iniinsulto niya ito. Kinukutya pa niya ito dahil wala raw itong ginawa kundi kumain. Sa harap ng mga akusasyon, paulit-ulit lang na humingi ng tawad si Danny. Pagkatapos ay nagpa siya ang estudyante na suntukin siya para bawiin ang pagkain. Gayunpaman, biglang may humawak sa kanyang pulso, kaya mabilis siyang lumingon sa gilid. Doon ay nakita niya si Ryan na mahigpit na nakahawak sa kanyang braso. Hinila rin siya ni Ryan ng malakas, dahilan para matumba siya at bumangga sa mga kalapit na estante. Dahil sa galit, tinanong niya kung ano ang gusto ni Ryan. Pero kalmadong sumagot si Ryan na dapat siya ang nagtatanong niyan. Pagkatapos ay inakusahan ng estudyante si Danny na ninakaw ang kanyang delata at sinabing binabawi lang niya ito. Pero tinanong ni Faye kung anong delata ang tinutukoy niya dahil hindi naman niya pag-aari ang supermarket. Binaliwala siya ng estudyante at sinabing sa kanya na ang pagkain dahil siya ang unang nakakuha nito. Nagalit si Faye sa kanyang pangangatwiran, ngunit mabilis siyang pinigilan ni Ryan. Pagkatapos ay napatingin siya sa ibang mga estudyante. Kaswal lang silang kumakain at nagpapahinga, kaya tinanong niya sila kung naniniwala ba talaga silang ligtas sila. Binalaan niya sila na napapalibutan pa rin ng hamog ang lungsod at maaaring dumating ang panganib anumang oras. Ngunit sa ganitong sitwasyon, nagsisimula na silang mag-away sa maliliit na bagay. Gayunpaman, binaliwala ng lalaki ang babala ni Ryan at sinabing wala ng panganib. Bigla silang nakarinig ng isa pang boses na sumang-ayon kay Ryan. Si Peter iyon, at ipinaalala niya sa kanila na kailangan nilang manatiling nagkakaisa, lalo na ngayon. Nagbabala rin siya na mauubos ang mga supply, kaya dapat maingat na ibahagi ang pagkain. Nang marinig ito, napatingin si Ryan sa kanya at nanahimik. Sakto namang nagsalita ang isang babae na sumasang-ayon kay Peter habang pinupulot ang isang nahulog na bote. Lumingon ang lahat para tingnan kung sino ito at napagtantong si Shen pala yon. Dahan-dahan siyang naglakad papalapit kina Sheena at Faye na agad na nagpakita ng galit sa kanilang mga mukha. Tutal, nanatili siyang tahimik sa mga naunang gulo at ngayon lang siya nagpakita. Gayunpaman, sinabi ni Shen na kailangan ng bawat grupo ng isang leader dahil kung hindi, magkakawatak-watak ito na parang buhangin. Idinagdag din niya na pagkatapos ng huling krisis, malinaw na kung sino ang maaaring mamuno. Kaya direkta niyang itinuro si Peter at idineklara na siya ang pinakaangkop. Sumagot si Peter ng isang kaswal na ngiti habang inaayos ang kanyang salamin. Maraming estudyante rin ang sumang-ayon na si Peter ang pinakamaasahan sa pamamahala ng pagkain, ngunit ang estudyanteng umaatake kay Danny ay natigilan sa katahimikan. Itinuro niya si Peter at galit na nagtanong kung bakit siya makikinig dito gayong magkakaklase lang naman sila. Pero sumagot si Ryan at tinanong kung bakit siya pwedeng kumuha ng pagkain, pero si Danny ay hindi kung magkakaklase naman sila lahat. Natahimik ang lalaki at walang maisagot. Sa huli, umalis na lang siya. Pinanood ni Peter ang buong pangyayari habang nakatingin kay Ryan. Sa sandaling iyon, isang bahagyang ngisi ang lumitaw sa kanyang mukha. Kalaunan sa loob ng mall, naglalakad sina Sheena at Faye nang makarinig sila ng mga boses sa malapit. Pagkatapos ay nakita nila ang ibang mga babae na sinusubukan ang mga mamahaling bag at damit. Kasama rin nila si Shen at pinupuri dahil sa kung gaano kabagay sa kanya ang damit. Nang makita ang eksenang ito, mabilis na ipinaalala ni Sheena sa kanila na magiging masama kung malalaman ng iba. Nagulat ang mga babae sa kanyang biglaang paglitaw.
Tinanong siya ng isa kung sa tingin niya ay may magagalit sa kanila at sinabing kung takot siya, huwag na lang siyang kumuha. Biglang nagkomento si Shen na ang isang kagandahan tulad ni Shiena ay hindi na kailangan ng anumang panlabas na palamuti. Gayunpaman, ibinulong niya na kung siya si Shiena, gugustuhin niyang ipakita ang kanyang pinakamagandang sarili, lalo na sa harap ng lalaking gusto niya. At nang marinig ito, nanlaki ang mga mata ni Shiena, ang kanyang tingin ay dahan-dahang napunta sa mga damit na nakadisplay sa loob ng tindahan. Pero napansin ni Faye ang kanyang naguguluhang ekspresyon at tinawag ang kanyang pangalan ng may pag-aalala. Samantala, sa loob ng internet cave, nireserba ni Tony at ilang iba pang lalaki ang buong lugar. Nandoon din si Peter na nakikinig habang kinukumpirma nilang gumagana pa rin ang mga computer para sa mga laro. Nang paalis na sana siya, may tumawag sa kanya. Si Wang iyon na nagtanong kung gusto niyang sumali dahil kailangan nila ng isa pang manlalaro. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, tumanggi siya at sinabihan silang mag-enjoy. Samantala, nakatayong mag-isa si Ryan sa isang balkonahe sa labas na nakatingin sa walang laman na syudad, ngunit naagaw ang kanyang atensyon ng isang boses sa malapit na nagsasabing ang iba ay mga inosente. Lumingon siya at nakita si Peter na may hawak na baso ng alak na kaswal niyang inalok, kaya agad siyang sumagot na hindi siya umiinom. Napangiti lang si Peter nang marinig ito. Pagkatapos ay ibinaba niya ang baso at tinanong si Ryan kung naiintindihan niya ang kanilang sitwasyon. Naisip niya na karamihan sa iba ay hindi pa napagtatanto kung ano talaga ang nangyari dahil hindi nila lubos na nauunawaan ang krisis, kaya't nag-aalala pa rin sila tungkol sa mga pampaganda. Ang iba pa nga ay naglalaro, nakatuon lamang sa mga mababaw na benepisyo. Pagkatapos ay itinuro niya ang walang laman na lungsod kung saan sila lang ang natitira at tinanong si Ryan kung ano talaga ang ibig sabihin yon. Inamin din niya na habang hindi pa ito napagtatanto ng iba, naniniwala siyang alam na ni Ryan. Kaya't ipinagpatuloy niya ang pagsasabi na silang dalawa ay iba sa lahat. Kaya, sinimulan niyang hilingin na magtulungan sila dahil tiyak na matutuklasan nila ang tunay na halaga ng walang laman na lungsod na ito. Ngunit hindi sumagot si Ryan sa kanyang alok at tinitigan lang siya ng malalim. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay lumingon si Peter para tingnan si Ryan. Gayunpaman, nagulat siya nang sabihin ni Ryan na wala siyang interes sa isang bagay na nakakabagot. Walang inik, umalis siya at iniwan si Peter. Ibinagsak pa niya ng malakas ang pinto sa kanyang likuran. Dahil sa galit, dinurog ni Peter ang baso ng alak at ibinulong ang pangalan ni Ryan. Nang gabing iyon sa loob ng isang hotel, humiga si Tony sa kama na pakiramdam ay napakakomportable. Si Shen naman ay maluwag na naliligo sa isang bathtub na puno ng gatas at rosas. Tulad nila, komportable rin si Danny habang mahimbing na natutulog sa kanyang kama. Gayunpaman, hindi napigilan ni Faye na umiyak mag-isa nang mapagtanto niyang biglang nawala si Shiena sa kanilang silid. Sa sandaling iyon sa loob ng supermarket, may abalang kumukuha ng flashlight. Si Ryan yon at maingat niyang binuksan ito para tingnan kung gumagana. Pagkatapos ay mabilis niya itong inilagay sa kanyang bag. Nang matapos siya, bigla siyang nakapansin ng anino na dumaan sa labas. Dahil nalito, mabilis siyang lumingon at nakita niya ang isang babae na naglalakad papunta sa kalapit na tindahan. Tiningnan niya ng maigi at napagtanto niyang si Shiena pala yon. Kalaunan, sa loob ng tindahan ng damit, tahimik na nakatayo si Shiena, nakatitig sa bestidang nasa isang manikin. Naguguluhan ang kanyang isip habang tinitingnan ito. Ngunit umalinggaw sa isip niya ang mga naunang sinabi ni Shen tungkol sa pag-aayos para sa lalaking gusto niya. Unti-unting lumitaw ang determinasyon sa kanyang mukha at inabot niya ang bestida para kunin ito. Ngunit nagulat siya nang may tumawag sa pangalan niya. Lumingon siya at nakita si Ryan na nagtatanong kung anong ginagawa niya doon ng ganoong kagabi. Sumagot siya na hindi siya makatulog at gusto lang maglakad-lakad sa labas. Pagkasabi nito, tinanong niya kung bakit nandoon din siya na may dalang backpack. Maikli niyang ipinaliwanag na kumukuha siya ng mga pangangailangan at binalaan siyang huwag mag-isang gumala. Ngunit dahil dito ay nasabi niyang palagi siyang maaasahan at kung wala siya, baka wala na rin siya. Sa isiping yon, bigla siyang tumingkayad. Pagkatapos ay tinanong niya kung patuloy ba siyang poprotektahan nito sa lahat ng oras. Agad na napatingin sa gilid si Ryan. Mabilis siyang nataranta dahil dito at sinubukang ipaliwanag ang sarili. Ngunit bago pa siya makapagsalita, tinakpan niya ang bibig nito gamit ang kanyang kamay. Pagkatapos ay bumulong siya na manahimik ito. Matapos niyang alisin ang kamay, kinakabahang nagtanong siya kung ano ang problema. Mabilis niya itong hinila sa gilid at ibinulong na tila may gumagalaw sa labas. Nagtago silang dalawa at tahimik na pinanood ang isang taong nakakapote na dumaan sa harap ng tindahan. Pagkakita nito, nagkatinginan sila na may pagtataka. Hindi nagtagal ay napagtanto nilang galing sa supermarket ang tao, ngunit naghinala si Ryan dahil nakakapot ito kahit hindi naman umuulan. Nagpasya silang dalawa na pumunta sa harap ng supermarket para mag-imbestiga. Pagdating nila, may naamoy si Ryan na kakaiba na ikinabahala ni Shiena. Hindi nagtagal ay naging seryoso ang kanyang ekspresyon nang mapagtanto niyang mayroong mali. Ilang sandali pa, nakita nilang nagsisimula ng lamunin ng apoy ang loob ng supermarket. Agad inutusan ni Ryan si Shiena na hanapin ang iba at mabilis naman itong sumunod.
Pagkaalis nito, ipinatong niya ang kanyang bag sa counter para abutin ang fire extinguisher, ngunit pagtingin niya sa sulok ay nawawala ito. Nalito siya dahil malinaw niyang natatandaan na nakita niya ito roon kanina. Dahil walang ibang pagpipilian, tumakbo siya papunta sa staff room. Malakas niyang sinipa ang pinto at sa wakas ay nakakita siya ng gripo at balde sa loob. Samantala, sa loob ng hotel, ibinalita ni Sheena na nasusunog ang supermarket at hinimok silang tumulong na apulahin ito. Nang magmadali silang lahat sa lugar, nagulat sila sa laki ng apoy. Mabilis na sinabihan ng isa sa mga estudyante ang lahat na kumuha ng tubig mula sa kalapit na banyo. Kaya mabilis na kumilos ang mga estudyante, nagbubuhat ng mga balde ng tubig at ibinabato sa apoy. Kabilang sa kanila si Ryan, paulit-ulit na nagbubuhos ng tubig sa lumalaking apoy. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napagtanto ng lahat na lalo lang lumalakas ang apoy. Sa sandaling iyon, tumingala si Ryan sa kisam at biglang may naalala. Tinitigan niya ang mga sensor sa itaas, iniisip kung nasira na ba ang mga ito. Pagkatapos ay napatingin siya sa entrada kung saan lumalabas ang makapal na usok. Nang hindi nagsasayang ng oras, inutusan niya ang lahat na isara ang pinto. Agad siyang kinuwestiyon ng iba dahil sa takot na masuffocate sila sa usok. Gayunpaman, inutusan sila ni Peter na sundin ang kanyang mga tagubilin. Mabilis na pinindot ng isa sa mga babae ang buton ng pinto, at nang magsara ito, wala nang malabasan ang usok. Nagsimulang umubo ng malakas ang mga tao sa loob habang pinupuno ng makapal na usok ang lugar. Tinakpan din ni Ryan ang kanyang ilong, at may isang balisang nagtanong kung gagana ba talaga ang planong ito. Nanatili siyang tahimik na nakakuyom ang mga kamao habang nagrereklamo ang iba na mamamatay sila sa usok. Sa kabila ng pressure, patuloy siyang umasa na gagana ang mga sensor. Ilang sandali pa, sa wakas ay naglabas ng tubig ang mga sensor. Mabilis na binasa ng mga sprinkler ang lugar at sinimulang apulahin ang apoy. Makalipas ang ilang oras, iniulat ng ibang estudyante na naapula na sa wakas ang apoy. Samantala, sa loob, inutusan ni Peter si Wong na simulang kalkulahin ang mga nawala. Pinangunahan ni Wong ang ilang estudyante para mag-inspeksyon habang si Ryan ay tahimik na tumitingin-tingin ng mag-isa. Habang naglalakad si Ryan sa lugar, bigla siyang may napansin sa sahig, kaya't yumuko siya para suriing mabuti ang mga bote. Matapos pag-aralan nito ng mabuti, sa wakas ay tumayo siyang muli. Sa malapit, lumingon-lingon si Danny at nakitang marami sa mga pagkain ang nasira. Nagpanik si Tony nang marinig ito at nagtaka kung paano nagsimula ang sunog ng biglaan. Gayunpaman, pinutol siya ni Ryan at sinabing malinaw na sinadya ang sunog. Sa mas partikular, ibinunyag niya na ang may kagagawan ay isa sa kanila. Nang marinig ito, nalito si Tony dahil walang saysay na sunugin ang sarili nilang pagkain. Ngunit nagsimula pa ring magtanong ang iba kung sino ang may kagagawan. Itinuro naman ni Ryan na nagpakita na ng pagkakamali ang salarin. Pumasok siya at itinuro ang mga bote ng Florida Water na tiyak na sanhi nito. Ipinaliwanag niya na sinindihan ng salarin ang Florida Water para simulan ang apoy, pagkatapos ay agad tumakas pabalik sa hotel at humalo sa mga taong pumunta para apulahin ito. Bago pa siya magpatuloy, idineklara ni Tony na kung sino man ang amoy Florida Water ay siyang salarin. Gayunpaman, yumuko si Ryan at itinuro na mayroon pang isang bagay. Kinuha niya ang mga labi ng bote at sinabing sayang dahil mabilis mag-evaporate ang Florida Water sa init at wala na ang amoy nito. Gayunpaman, may isa pa siyang alam na palatandaan. Bago pa siya matapos magsalita, biglang napasigaw si Danny. Sinabi niyang mayroon siyang naalala. Kasabay nito, itinuro niya ang lalaking nang buli sa kanya kanina at idineklara na siya yon. Ipinaliwanag niya na kanina ay naamoy niya ang matapang na amoy ng Florida Water sa kanya. Sumigaw pabalik ang lalaki, inaakusahan si Danny ng paninirang puri at pag-target sa kanya, ngunit hinawakan siya ng isang tao na nagsabing mukhang kailangan nitong mapalo. Lumingon siya at nakitang si Peter pala ang nagsabi na naamoy niya rin ito. Nang marinig ito, nagalit sa kanya ang lalaki. Ngunit nang makitang nag-iingat na ang lahat sa kanya, sinubukan niyang tumakas at inutusan si Peter na umalis sa kanyang daraanan. Nang makita ito, nagmamadaling hinabol siya ni Wang. Mas mabilis si Wang at mabilis niyang hinawakan ang lalaki sa kanyang damit. Pagkatapos ay pinadapa niya ito sa sahig. Habang pinapanood ito, namangha ang ibang mga estudyante na nahuli niya ito ng napakabilis. Pinalibutan nila ang salarin, nagbubulungan tungkol sa posibleng motibo nito. Iminungkahi ni Ryan na galit ang lalaki dahil sa nangyari noong hapon. Nang marinig ang dahilan, bumulong si Peter na ito ay tunay na karumal-dumal. Gayunpaman, sumagot ang lalaki na si Ryan ang may masamang intensyon. Hinamon niya si Ryan, tinatanong kung akala ba nito ay hindi niya alam ang mga lihim na plano nito. Lumingon ang mga estudyante kay Ryan, nagbubulungan na siya at si Sheena nga ang unang nakakita ng sunog. Tiningnan din nila si Sheena, nagtataka kung bakit sila ni Ryan ay nandoon ng ganoong kagabi. Nagsimulang ikuyom ni Sheena ang kanyang mga kamay habang naririnig niyang sinasabi nilang kakaiba ito. Biglang sumigaw ang lalaki na nakita niya ang bag ni Ryan sa counter pagdating niya. Kaya't hula niya ay nagpaplano si Ryan na kunin pabalik ang isang bagay na mahalaga. Nang marinig ito, nagsimulang tumingin sina Tony at ang iba pa kay Ryan nang may paghihinala. Si Tony mismo ay nagpasya pang kunin ang bag.
Ngunit nang buksan niya ito, mga merienda, isang sobre, at isang flashlight lang ang nakita niya. Nagulat at nalito ang mga tao sa kanilang nakita. Gayunpaman, iba ang ekspresyon ni Sheena sa kanila nang makita ito. Hindi nagtagal, nagsimulang tanungin ng iba si Ryan kung ano ang kanyang pinaplano sa mga gamit na ito. Kasabay nito, tiningnan siya ni Sheena na nahuhulaan na ang kanyang tunay na plano. Hindi nagawang iwasan ni Ryan ang mga nagtatanong na tingin ng iba. Bigla silang naantala ng isang malakas na tawa at lumingon sa pinanggalingan nito. Nakita nila ang lalaking nahuli kanina na tumatawa habang sinasabing may masamang binabalak si Ryan. Gayunpaman, pinigilan siya ni Wang na nag-utos sa kanya na umayos. Pagkatapos noon, tinawag ni Peter si Ryan at hinimok siyang magpaliwanag. Napatingin ang lahat pabalik kay Ryan na nanatiling tahimik. Si Faye, na nakatayo sa tabi niya, ay hindi maitago ang kanyang pag-aalala at ibinulong ang pangalan nito. Sa huli, tinanggap na ni Ryan ang sitwasyon at idineklara na aalis na siya. Nang marinig ito, halatang nabigla si Faye na balak niya talagang umalis. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi ni Peter kay Ryan na lahat din ay gustong umalis pero masusolusyonan ang mga problema ng magkakasama. Gayunpaman, sumagot siya na hindi na kailangan. Kinuha niya ang kanyang bag at sinabing haharapin niya ito ng mag-isa. Ngunit bago pa siya makaalis, may humarang at pumigil sa kanya. Lumitaw si Shen at sinabing hindi siya basta-basta makaalis kung kailan niya gusto. Tutal, kararating lang nilang mawalan ng maraming supply at ngayon sinusubukan niyang kunin ang ilan sa mga natitira. Pero nilagpasan lang siya nito, na halatang ikinagalit niya. Agad niyang sinabi na matagal na niya itong pinaghihinalaan dahil may malubhang nangyari, pero nanatili itong kalmado na parabang walang pakialam. Nagulat si Tony nang marinig ito, at natahimik din ang mga tao sa likod niya. Gayunpaman, pinagalitan ni Faye si Shen at sinabing kung hindi dahil kay Ryan, nakakulong pa rin sila sa hamog. Sumang-ayon din si Danny, sinasabing kung wala ang pahiwatig ni Ryan, nakatakas na sana ang salarin. Pero, binuwelta ni Shen na sip-sip lang sina Faye at Danny kay Ryan, kaya hindi sila mas mabuti. Bago pa siya makapagpatuloy, agad siyang pinatigil ni Peter. Galit siyang tumingin dito matapos siyang putulin, pero tinignan lang siya pabalik ni Peter nang may mapanuring tingin. Sa huli, wala siyang nagawa kundi manahimik. Pagkatapos ay bumaling si Peter kay Ryan at sinabing mukhang nakapagdesisyon na ito. Sumagot si Ryan na wala siyang ibang plano simula pa lang. Nang marinig ito, muling sinabi ni Shen na mukhang alam na niya kung ano ang mangyayari. Napabuntong hininga si Peter at sa huli piniling makipagkompromiso nang marinig ito. Sinabi niyang kailangan nila ng isang mag-imbestiga sa lugar at nirerespeto niya ang desisyon ni Ryan na manatili o umalis. Gayunpaman, nagbabala siya na walang dapat sumira sa interes ng grupo tulad ng ginawa ng nahuling lalaki. Idinagdag niya na naiintindihan niya ang kanilang magkakaibang pananaw at nakausap na niya si Ryan. Ngunit hindi sumagot si Ryan at tahimik lang siyang tinitigan. Sa kabila nito, mariing idineklara ni Peter na hindi na niya papayagan muli ang ganoong pag-ugali. Di nagtagal, nagsimulang mag-usap-usap ang ibang mga estudyante. Bigla, may narinig silang sumigaw mula sa likod na sasama siya kay Ryan. Nang lumingon sila, nakita nilang walang iba kundi si Faye. Patuloy na idiniin ni Faye na sasama siya kay Ryan dahil naniniwala siyang masyadong mapanganib kung mag-isa lang ito. At sa pagsama niya, kahit papaano ay maaalagaan nila ang isa't isa. Nang marinig ito, halatang nagulat si Sheena at balisang tumingin kay Faye. Kasabay nito, nagsimula siyang mag-isip tungkol sa sarili niyang nararamdaman. Kaya nilakasan niya ang loob na sabihin gusto rin niyang sumama. Pero, sinabi ni Ryan na hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa labas at hindi niya maipapangako ang kanilang kaligtasan. Dahil doon, iminungkahi niyang manatili na lang sila kasama ang iba. Sinubukan ni Sheena na mangatwiran pagkarinig nito pero hindi niya mahanap ang tamang salita. Agad sinamantala ni Shen ang pagkakataon at sinabing duwag lang si Sheena, pero sumagot si Faye na walang dahilan para kumbinsihin siya ni Ryan. Pagkatapos ay humarap siya kay Shen at mariing sinabi na kapag nagdesisyon na siya, hindi na niya ito binabago. Nang makitang naghahanda na talagang umalis si Faye, nagsimulang kabahan si Danny. Naniniwala siyang si Ryan lang ang makakaprotekta sa kanya at natatakot siyang mabuli kung maiiwan siya pero wala siyang balak maranasan iyon muli. Kaya itinaas niya ang kanyang kamay at sinabing gusto rin niyang sumama kay Ryan. Mabilis siyang pinagtawanan ng mga estudyante at sinabing ayos lang na umalis siya dahil malakas siyang kumain. Dahil doon, 4 na tao na ang grupo ni Ryan, habang si Peter ay tahimik lang na nanonood. Pagkaraan ng ilang sandali, mahinahon niyang tinanong kung mayroon pa bang gustong umalis. May mabilis na nagtaas ng kamay at sinabing sasama rin siya. Ngunit nagdagdag siya ng isang kondisyon na sinumang aalis ay dapat kumuha ng sapat na pagkain at tubig para sa hindi bababa sa 2 araw. Agad na nagalit ang ibang mga estudyante nang marinig ito, ngunit naputol ang kanilang protesta nang ipaliwanag niya ang kanyang dahilan. Sinabi niya na kung makakahanap sila ng mas maraming mapagkukunan sa labas, babalik sila para ipaalam sa grupo. Matapos marinig ito, mabilis na sumang-ayon si Peter sa kondisyon. Biglang dumating si Sarah, tinatanong kung ayos lang ang lahat at kung paano nagsimula ang sunog. Sinimulan pa niyang tignan sila kung may nasaktan.
Kaya tiniyak sa kanya ni Peter na kontrolado ang lahat at sinabing ipapaliwanag niya ang sitwasyon sa kanya. Samantala, nagbulungan ang mga estudyante na hindi siya maaasahan dahil hindi niya narinig sa kabila ng ingay sa hotel. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi kay Sarah ang nangyari at tinanong si Ryan kung sigurado na siyang aalis. Tumango lang si Ryan, habang inamin ni Sarah na hindi rin niya alam ang gagawin, pero pakiramdam niya ay lalong nagiging nakababahala ang sitwasyon. Pagkatapos ay sinabi niya na mas mabuting magkaroon ng isang pinuno kaysa magkawatak-watak. Gayunpaman, nag-aalala siya dahil kararating lang nila at papunta siya sa hindi alam. Matapos mag-isip sandali, sinabi niyang maaari rin siyang sumama sa kanila. Pero, ipinaalala niya sa kanya na mas kailangan siya ng mga estudyanteng naiwan, kaya napabuntong hininga na lang siya nang sabihin niyang aalis sila sa umaga. Kinabukasan, nakaimpake na ang grupo ni Ryan at naghihintay sa labas. Dumating si Peter para ihatid sila at hinangad ang kanilang swerte sa kanilang investigasyon. Tumugon si Ryan ng maikling paalam bago nagsimulang maglakad palayo ang grupo. Tahimik na pinanood ni Shen at Peter ang kanilang pag-alis. Sa huli, tinanong ni Shen si Peter kung naniniwala ba siyang gagana talaga ang planong ito. Bago pa makasagot si Peter, tinawag siya ni Wayne. Tinanong niya kung paano nila haharapin ang kanilang pasaway na kaklase. Agad lumingon si Peter nang marinig ito, dahilan para mapaatras ang bihag na lalaki. Gayunpaman, umiti lang si Peter at inutusan silang bigyan ng apoy ang lalaki dahil gustong-gusto niya ito. Samantala, nagsimulang magtanong ang mga kasama ni Ryan kung saan sila pupunta. Sumagot si Ryan na papunta sila sa silangang bahagi ng lungsod. Pero, napansin na ni Faye na pinagpapawisan na sa pagod ang iba, kaya iminungkahi niyang magpahinga muna sila dahil matagal na silang naglalakad. Tiningnan ni Ryan ang kanyang telepono at nagulat na 3 oras na pala silang naglalakad. Dahil doon, pumayag na rin siyang umupo sila at magpahinga sandali. Nang makaupo na sila, hinalungkat ni Faye ang kanyang bag at tinanong si Sheena kung gutom na ito. Habang hinihimok niya itong kumain, may lumapit sa kanila. Ang babaeng may puting buhok na nagngangalang Chai Chai ay magalang na nagtanong kung pwede siyang makiupo sa kanila. Nang mapagtanto ni Faye na ito ang kanilang kapitan, agad siyang pumayag. Pero, hinimok siya ni Chai Chai na pangalan na lang niya ang itawag dahil hindi naman sila nagsasanay, pero tumanggi si Faye. Isinasantabi iyon, hinimok niya ang kinakabahang si Sheena na kausapin si Chai Chai, na lalo lang ikinahiya nito. Lingid sa kanilang kaalaman, may isang taong tahimik na kumukuha ng litrato ng grupo sa malapit. Maingat na kinunan ng tao ang preskong itsura ni Faye, ang delikado at kaakit-akit na mukha ni Sheena, at ang halos perpektong pangangatawan ni Chai Chai. Matapos kumuha ng ilang litrato, hindi niya mapigilang sabihin na sulit ang biyahe. Napansin ni Danny si Jean at tinanong kung may oras pa ba talaga siyang kumuha ng litrato. Sumagot si Jean na mas maganda ang mga portrait sa ganitong lugar at ipopost niya ito sa kanyang blog mamaya. Nagsimula na siyang isipin ang mga reaksyon at komento mula sa kanyang mga tagahanga. Nang makita ang kanyang ekspresyon, tinawag siyang manyak ni Danny, pero tinanggap niya ito bilang isang papuri. Samantala, tahimik na humigop si Ryan mula sa kanyang inumin. Nang ilapag niya ang bote sa mesa, napansin niya ang ilang bulok na pagkain sa malapit. Sakto namang may lumitaw sa likod niya at nagtanong kung ano ang kanyang ginagawa. Ang taong nagngangalang Zan ay napansin na pinapanood ni Ryan ang nabubulok na pagkain sa mesa. Bilang tugon, tinanong siya ni Ryan kung ano ang iniisip niya tungkol dito. Ibinaba ni Zane ang kanyang bag, sinabing lihim siyang nag-eksperimento mula pa noong insidente sa class monitor. Hinalungkat din niya ang kanyang bag, sinasabing ang hindi pagkakapare-pareho ng oras ay nagpapahirap na makakuha ng maaasahang resulta. Si Ryan naman ay nanatiling tahimik habang nakikinig. Pagkatapos noon, sinabi ni Zane sa kanya na mayroon siyang natuklasan tungkol sa hamog. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang maliit na device at ipinakita ito sa kanya. Mabilis itong nakilala ni Ryan bilang isang portable air detector na nag-udyo kay Zane na purihin ang kanyang kaalaman. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya, ang smog ay labis na particulate matter, karaniwang EA25, ngunit ang fog ng lungsod ay may ibang dahilan. Kinumpirma ni Ryan na ang EA25 index ay nanatiling normal sa buong panahon, kaya tiningnan niya si Zane at tinanong kung ano ang ipinapahiwatig nito. Itinago ni Zane ang detector, sinabing sa pamamagitan ng mga tamang instrumento sa instituto ng kanyang tiyuhin, maaari niyang suriin ang fog. Nang marinig ito, tinanong ni Ryan kung iyon ba ang dahilan kung bakit siya sumama sa kanila. Inamin ni Zane na, pagkatapos ay tinanong kung bakit gustong pumunta ni Ryan sa silangan. Simpleng sumagot si Ryan na may kailangan siyang kumpirmahin. Samantala, sa totoong mundo, kaswal na nakaupo si Liam sa kanyang silya nang biglang dumating si Tao. Nakita niyang binabasa nito ang isang ulat tungkol sa mga nawawalang paninda sa supermarket at sa sunog na sumunod. Narinig din ni Liam ang papalapit niyang takong at tinanong kung kumusta na sinabi niyang walang bago dahil walang progreso tungkol sa ina ni Ryan. Pagkatapos ay nagbalat siya ng saging at sinabing hindi na kailangang mag-alala dahil marami pa silang oras. Gayunpaman, sinabi niya na kung wala ang pinto, hindi nila malalaman ang mundong iyon.
Mabilis siyang sumagot na kapag nawala na ang takot, magsisimula ng kumilos ang mga taong may motibasyon. Naniniwala rin siya na hindi mahirap hulaan ang kanilang mga kilos mula sa mga pahiwatig na naiwan. Kahit na, tinanong niya kung hindi ba siya nag-aalala na baka mas mabilis silang kumilos kaysa sa inaasahan. Sumagot siya na kapag ang mismong oras ay nawalan ng pamantayan, nawawalan ng kahulugan ang mabilis at mabagal. Pagkatapos niyang magsalita, nakarinig siya ng malakas na ugong. Nalito dahil dito, mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono at tinanong ang tao sa kabilang linya kung ano ang nangyari. Matapos niyang kumpirmahin ang sitwasyon, tinanong ni tao kung galing ba sa kanilang organisasyon ang tawag at kung ano ang nangyari. Gayunpaman, tumayo lang siya at nilagpasan siya na nag-iwan sa kanya nalito. Habang papalapit siya sa pinto, kaswal niyang sinabi na may sa wakas ay lumitaw. Sa partikular, ito ay isang bagong bangkay. Samantala, sa kabilang mundo, narating ni Danny at ng iba pa ang isang slum na ikinabalisa niya. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Ryan na wala silang pagpipilian dahil ito ang pinakamalapit na ruta, at ayon sa kanilang plano, dadaan sila sa mga supermarket o convenience store sa daan. Kaya hindi problema ang pagkain pero may iba siyang ikinababahala. Nagpatuloy sa paglalakad ang grupo sa lugar habang abala pa rin si Jin sa pagkuha ng mga litrato. Sa isang punto, bigla siyang may nakitang dumaan sa kalapit na eskinita. Pamilyar ang anyo ng figura, at narinig ni Jin ang taong nagsasabi ng isang bagay tungkol sa pagiging sikat. Nagulat sa nakita, agad siyang lumingon sa eskinita at nagtanong kung sino ang nandoon. Napansin ng isang kaklase ang kanyang reaksyon at nagtanong kung bakit, kaya sinabi niyang may nakita lang siyang tao sa malapit. Gayunpaman, hindi siya pinaniwalaan ng iba at inakalang nag-ilusyon lang siya. Gayunpaman, nanatili siyang tiyak sa kanyang nakita at naniniwalang nakilala niya ang tao. Kaya sinabi niya sa kanila na titingnan niya ito at susunod na lang sa kanila. Umalis ang dalawang kaklase habang bumubulong na nagiging paranoid na si Jin. Pagkatapos, nagpatuloy si Jin na may hawak na kamera habang lumalakad siya papalalim sa nakakatakot na eskinita. Napansin niya na ang fog sa paligid ay pakapal ng pakapal, kaya kinabahan siyang lumunok at sa wakas ay huminto sa paglalakad. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay patungo sa hamog, iniisip kung ito ba ay tunay na mapanganib. Pero matapos niyang ilagay ang daliri sa fog, hindi siya nasaktan, kaya inisip niya kung nag-o-overthink lang ba siya. Gayunpaman, isang kakaibang amoy ang biglang umabot sa kanyang ilong. Mabilis siyang tumingin sa lupa para tingnan kung ano iyon, at nagulat siyang makita na dugo pala iyon. Nagpatuloy siya sa pagsusuri sa lugar at napansin na may mansa rin ng dugo sa kalapit na pader, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit may dugo gayong sila lang ang nandoon. Nagpasya siyang tumingin-tingin pa, ngunit ang sumunod niyang nakita sa lupa ay pumuno sa kanya ng takot. May isa pang kamera doon na katulad ng sa kanya, at ito ay ganap na nabahiran ng dugo. Sa kabila ng kanyang takot, dahan-dahan siyang lumapit sa kamera na nakahiga sa lupa, ngunit isang malakas na mura ang umalingaw sa malapit at ginulat siya. Agad niyang naisip kung may iba pang tao doon. Ngunit sa pag-alala kung gaano kakaiba ang pakiramdam sa lugar na ito, mabilis siyang nagpasya na humanap muna ng mapagtataguan. Lumingon siya at naghanap ng mapagtataguan. Nagpatuloy ang sigawan ng mga tao sa malapit, at ang tunog ng isang bagay na bumabagsak ay umalingaw sa eskinita. Tahimik na yumuko si Jin sa tabi ng isang tumpok ng mga kahon habang nakikinig sa malalayong sigaw. Gayunpaman, nanginginig ang kanyang katawan sa takot. Bigla, may napansin siyang naglalakad sa malapit. Napuno siya ng panik dahil nag-alala siyang baka papunta sa direksyon niya ang tao. Pero papalapit na ang mga yabag, kaya wala na siyang pagkakataong gumalaw, kaya nanatili na lang siya kung nasaan siya at naggitngit ang mga ngipin sa takot. Ilang sandali pa, nilagpasan siya ng mga yabag, ngunit nanatili siyang nakayuko sa buong panahon. Nang sa wakas ay naglakas loob siyang tumingala, wala ng tao. Noon niya lang napagtanto na kung sino man iyon ay nakaalis na. Sa sandaling iyon, umilaw ang kanyang kamera, at napagtanto niyang hindi sinasadyang napindot ang shutter. Pagkatapos ay tiningnan niya ang larawang kakakunan lang, ngunit natigilan siya sa kanyang nakita. Ipinakita sa larawan ng dalawa sa kanyang mga kaklase na tumatakbo palayo sa takot. Napuno siya ng pagkalito habang iniisip kung paano sila napunta doon. Bigla, naalala niya ang kamera na nakita niya kanina sa lupa. Dala ang isiping iyon, maingat siyang sumulong sa eskinita. Matapos makita muli ang kamera, mabilis niya itong kinuha at kinakabahang tiningnan ang laman nito. Ang sumunod niyang nakita ay kinilabutan siya dahil ang kamera ay naglalaman ng eksaktong parehong larawan na kakakunan niya lang. Samantala, tiningnan ni Ryan ang kanyang mapa at sinabi sa iba na may tindahan sa unahan. Nang malaman ito, nagsimulang murahin ng estudyanteng si Luke si Peter dahil sa pagbibigay sa kanila ng kaunting supply. Gayunpaman, tinanong siya ni Faye kung nasaan si Jin dahil naglalakad ito sa likuran nila. Sumagot ang isa pang estudyante na may narinig si Jin at pinuntahan ito. Nagbabala si Ryan na hindi ligtas sa fog at tinanong kung bakit mag-isang umalis si Jin. Sinubukan ng estudyante na ipagtanggol ang sarili na sinasabing hindi niya kasalanan, ngunit sinabi ni Luke na hahanapin muna nila si Jin at hintayin na lang ang iba sa tindahan.
Dahil doon, hinimok niya ang estudyante na sumama sa kanya. Habang pinapanood silang umalis, hindi napigilan ni Sheena na tanungin si Ryan kung magiging ayos lang ba sila. Sumagot si Ryan na hindi pa rin niya lubos na nauunawaan kung paano gumagana ang fog. Bago pa man siya makatapos magsalita, nakarinig sila ng malakas na sigaw na biglang umalingaw-ngaw sa di kalayuan. Ilang sandali pa, nakita nila si Luke at ang isa pang estudyante na tumatakbo pabalik sa kanila sa takot.